channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1851 hanggang 1860. Kapag tumutok ang artillery, ang malaking katawan nito ay agad nalulubog sa tubig, na umaasa sa dagat bilang hadlang. Upang ipagtanggol laban sa mga pag-atake. Ito ay isang higanteng balyena, ngunit ito ay ganap na naglalaman ng tatlong pangunahing fleets dito. May isip ang depressed mood ni Chen Ziyu sa oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nag-utos siya ng labanan sa totoong kahulugan, ngunit malaking pagkatalo ang naganap. Bagamat wala itong kinalaman sa kanyang utos, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap natin. Walang nagmamalasakit sa proseso. Kapag perpekto lang ang resulta, masusuri ng isang tao ang proseso. Ang higanteng balyena ay muling bumangon sa ibabaw ng dagat sa di-kalayuan, at isang malaking lilang itim na haligi ng tubig ang tumaas muli sa kalangitan, na nagdaragdag sa maaliwalas na kalangitan ngayon. Biglang naging marahas ang nakakalason na ulan. Ang bagay na ito mismo ay hindi masyadong nakamamatay, ngunit maaari nitong patuloy na ubusin ang mga reserbang enerhiya ng tatlong pangunahing mga fleet, na siyang pinakamahirap na lugar. Sa patuloy na pagkonsumo, naramdaman pa ni Chen Ziyu na ang tatlong malalaking fleet ay maaaring kalagkarin hanggang mamatay ng higanteng balyena na ito. Sa sandaling ito, biglang may naganap na pagbabago. Ang orihinal na magulong mga alon ay huminahon ng walang babala, at sa sumunod na sandali, ang malalaking bumubulusok na tubig ay biglang bumangon sa paligid ng tatlong armada, na umabot sa langit. Ang mga waterspout na ito ay unti-unting nagtipon sa hangin, nagiging isang tabing ng tubig, pinuprotektahan ang saklaw ng tatlong fleets at lumalaban sa karamihan ng nakal-alasong ulan. Kasabay nito, lumitaw din ang isang Pigures sa himpapawid. Nang makita siya ng malinaw ng mga sundalo ng tatlong malalaking armada, sa ilang sandali, halos umalangaw ang mga tagay sa lahat ng mga barko. Ibinuka ni Chen Ziyu ang kanyang bibig, at ang parehong pananibik ay lumitaw sa kanyang puso sa unang pagkakataon. Bagamat may pagkatalo rin sa sumunod na sandali, hindi niya naiwasang iwagayway ang kanyang kamao. Maputi ang buhok niya pero matangkad pa rin ang katawan. Nabitin siya sa hangin, parang karayom sa dagat. Pinuprotektahan ng Asher Armor ang lahat maliban sa ulo, at ang 4-character Battle Armor ay naglabas ng kakaibang kinang. Ang pangalan ng 4-character Battle Armor na ito ay Hanhai Chenkun. Ang isa ay ang paggunita sa alamat ng Diyos ng dagat na si Tang San. Kasabay nito, ang salitang Chenkun ay tumutugma sa yin at yang, na sumasalamin sa liwanag at dilim, at isang metapora din para sa liwanag at dilim na si Daoluo na nag-iisip tungkol dito sa kanyang puso. Oo, nandito siya. Ang tunay na pinuno ng Poseidon Legion, ang numero 1 sangkatauhan sa ibabaw ng dagat. Isa sa tatlong malalaking boss ng militar. Hanhai Daoluo Chen Zinji. Ang mga agos ng tubig na umaakyat sa langit ay parang mga tagapag-alaga na nagbabantay sa kanya. Sa sandaling siya ay dumating, ang dagat ay hindi na isang banta sa tatlong pangunahing fleets, ngunit ang kanilang kanlungan. Sa di-kalayuan, hindi na muling lumubog ang malaking dark purple na katawan. Sa halip, mas maraming bahagi ang lumitaw, at ang napakalakas na aura ay nagmula sa malayo. Isang malaking bahagi ng Asher Blow ang natural na bumangon sa paligid ng katawan ni Hanhai Daoluo Chen Zinji, at biglang bumangga sa malalim na purple na aura na nagmumula sa malayo. Ang buong dagat ay tila yumanig ng marahas sa sandaling ito, at ang espongha na kumalmalang ay biglang naging mabagsik. Ang lahat ng tumataas na bumubulusok ng tubig at ang maitim na ulap na nabuo ng nakal-alasong ulan sa kalagitnaan ng hangin ay agad na pinasabog sa ilalim ng hindi nakikitang banggaan na ito at nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang halo ng Hanhai Chenkun Battle Armor sa katawan ni Chen Zinji ay kumikislap, na parang isang layer ng asul na tubig ripples ang lumitaw. At narinig ni Chen Ziyu, na nasa punong tanggapan, ang boses ng kanyang ama, ipaubaya mo sa akin dito. Sinusuportahan mo ang frontline gamit ang artillery fire. Oo. Sumagot si Chen Ziyu, at agad na pinaalis ang buong hukbo ng tatlong malalaking fleets. Ito ang banggaan ng maladyos na antas, ang kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Hindi alam kung saan nanggaling ang higanteng balyena, ngunit walang duda na tanging ang ama lang ang makakalaban sa kanya. Ang pagdating ni Chen Zinji ay nagbigay kay Chen Ziyu ng matinding kapayapaan sa isang iglap. Kahit noon pa man ay gusto na niyang maging independent, ngunit sa mga sandaling ito, talagang naiintindihan niya na sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay palaging nakadepende sa kanyang ama. Mas tiwala siya kay Hanhai Daoluo. Sa kanyang opinyon, mula nang mamatay si Qingtian Daoluo Yunming, si Hanhai Daoluo Chen Zinji ang naging numero 1 powerhouse sa mundo. Hindi lang niya naisip iyon, ngunit kapag nahulog si Yunming, natural na magkakaroon ng mga talakayan sa Soul Master World kung sino ang pinakamalakas sa mundo. Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng katayuan, ito ang mahalagang unang tao sa mundo ng Master ng Kaluluwa. Ang ilang mga tao ay nagmungkahi na ito ay paulit-ulit, habang ang iba ay nagmungkahi na ito ay walang awa na Daoluo Kaodesi, at mayroong iba't ibang mga opinyon. Ngunit kabilang sa mga tunay na kapangyarihan sa daigdig ng Panginoon ng Kaluluwa, lahat ay mayroon ding mga pagtatalo.
Ang numero unong tao sa mainland na nakatanggap ng pinakamaraming boto at kinilala ng pinakamaraming tao ay itong Hanhai Daoluo Chen Xinji. Kung ito man ay ang kinatawan ng spiritual pagoda, si Cao Dezi, ang kinatawan ng walang awa na Daoluo ng Tang Sect, o ang liwanag at madilim na Daoluo Longyeo ng Shrek Academy, sa personal na lakas, tila katulad pa rin sila ng senior quasi-god na ito. Gap. Marahil, ang kombinasyon lamang ni Ruthless Daoluo at Passionate Daoluo ang tunay na makakatalo sa malapad na dagat Daoluo na ito. Gayunpaman, sa kanilang antas, napakakaunting mga pagkakataon upang labanan ang bawat isa. Si Chen Xinji ay bihirang gumawa ng mga shot, at kahit nagawin niya ito, halos walang sino man ang makapagpapalabas sa kanya. Ngunit ang pamagat ng no. Isa sa mundo ay ganap na kinikilala sa loob ng Poseidon Legion, at maging sa loob ng lahat ng Federal Navy. Ito rin ang dahilan kung bakit, kahit na mawala ang Eternal Heaven dahil sa 100 si Daoluo na ito, ang Federation ay hindi nang ahas at walang magagawa sa kanya. At ngayon, marahil ang taong ito ay ang sandali upang tunay na magkaroon ng pagkakataong patunayan na siya ang numero unong tao sa mainland. Ang isip at katawan ni Chen Zio, tiyak na magagawa ito ng kanyang ama. Siya ang pinakamalapit na pag-iral sa mainland na sinisiraan ng mga Diyos. Mabagal na umatras ang tatlong malalaking fleet, at hindi ito napigilan ng higanteng balyena sa di kalayuan. Lutang lang ito kung saan man ito naruroon, at patuloy na nagbabago ang aura nito. Tinitigan siya ni Chen Xinji ng nakakapasong mga mata. Bilang isang malapad na dagat Daoluo, hanggat siya ay nakikipaglaban sa dagat, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay walang katapusan na malapit sa Diyos. Gayunpaman, sa nakaraang banggaan, nakaramdam siya ng masamang pakiramdam. Ang higanteng balyena sa kabilang panig ay may kaugnayan sa dagat, mas mataas pa sa kanya. Kahit na ang kalaban ay isang si Soul Beast, ang pakiramdam na ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Chen Xinji. Ano ang higanteng balyena na ito? Iyon ay tiyak na isang pag-iral sa itaas ng antas na parang Diyos. Si Chen Xinji ay natural ang pinakamaalam sa kanyang lakas. Alam na alam niya kung anong posisyon ang kinatatayuan niya. Parang pantay-pantay ang banggaan ng magkabilang panig ngayon. Ngunit alam ni Chen Xinji na talagang daw siya. Gumamit siya ng maraming espiritong kakayahan upang madagdagan at mapalaya ng buong lakas, ngunit ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng kabilang partido ay parang tukso. Sa dagat, kailan nagkaroon ng gayong makapangyarihang pag-iral? Ito ba talaga ang maalamat na 1,000,000 taong kaluluwang hayop? Sino ka? Ang pag-iisip ni Chen Xinji ay kumalat sa isang iglap at naipasa sa kabilang partido. Sa napakalakas na si Soul Beast, hinding-hindi ito magiging mababa sa mga tao sa mga tuntunin ng karunungan. Dumating ang malaking balyena sa di kalayuan na may napakalamig at masamang pag-iisip, hindi mo ba ako hinahanap sa lahat ng oras? Ngayon, narito ako. Hanhai Daoluo Chen Xinji, tama. Ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Ang bawat salita ay naglalaman ng napakalamig na mental na aura. Upang maging tumpak, ito ay isang napakalamig na espiritual na kamalayan. Divine Origin Realm. Ang espiritual na antas ng higanteng balyena na ito ay nakakagulat na mula sa Divine Origin Realm. Sa nakalipas na ilang libong taon, halos hindi nagkaroon ng espiritual na kapangyarihan sa antas ng mga Diyos sa mainland, ngunit ito ay sa panahon ng digmaang ito. Ang Spirit Emperor ng Abyss Plane at ang bagong prinsesa ng Spirit Tower, ang Silver Dragon Princess na si Guyana, ay nasa kaharian ng mga Diyos. At ang higanteng balyena na nanggaling saan man ay talagang isang powerhouse sa antas ng Divine Origin Realm. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chen Xinji, at ang asul na asul sa kanyang katawan ay biglang lumakas. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay agad na naging ginto, at ang walang katulad na espiritual na aura ay lumabas. Mula sa kanyang mga mata, may tatlong talampakan ng gintong liwanag na nagniningning mula sa bawat isa. Laban sa nakapalibot na dagat ay naging malaking asul na ginto. Ginto. Gaano kasaya ang buhay, at gaano kahirap ang kamatayan? Ang kagalakan ng buhay ay hindi hihigit sa dalawang bagay para sa akin. Sa aking manliligaw, sapat na ang mga kalaban na magpapatibok ng aking puso. At nakilala ko kamakailan. Ano ang maaaring mas kahanga-hanga kaysa dito? Ano ang problema? Halika, tingnan ko, bakit mo ako mapapatay? Divine Origin Realm. Napigilan mo na ba ang cultivation base? Ang pag-iisip ng higanteng balyena ay medyo nagulat. Oo, sa sandaling ito, kung ano ang pinakawalan ni Hanhai Daoluo Chen Xinji na maaaring makipagkompetensya sa kanya, hindi ba ito ang espiritual na cultivation base ng Divine Origin Realm? Walang pakialam na ngumiti si Chen Xinji, maaaring mabuhay ang pagiging bulag sa langit at lupa. Hindi ako maaaring magmadaling umalis sa mundong ito. Kung gusto kong mabuhay pa ng ilang araw, natural na kailangan kong pigilan ang sarili ko. Sa pagsasalita tungkol dito, ang kanyang mga mata ay napuno ng kalungkutan, at hindi niya maiwasang maalala ang pinakamagagandang labanan sa kanyang buhay. Ito ay nasa itaas ng dagat at mataas sa langit. Nakipaglaban siya sa taong kinikilala bilang numero unong tao sa mundo. 3 araw at 3 gabi.
Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, wala silang pahinga, at buong lakas silang lumaban. Sa oras na iyon, ang kanilang espiritual na paglilinang ay nasa antas na ng mga Diyos. Ang resulta ay pantay na hinati. Oo, ang tunay na lakas ni Han Haidaoluo Chen Xinji ay katumbas ng kay Qing Tiandaoluo Yunming, na dating numero 1 sa mainland. Sa labanang iyon, silang dalawa lang ang nakakaalam ng huling resulta. Tinatawag din itong Battle of Heaven and Sea ng Soul Master World. Pagkatapos ng digmaan, ipinahayag ni Chen Xinji sa labas ng mundo na siya ay natalo kay Yunming, kaya naitatag ang kanyang katayuan bilang numero 1 tao sa Great Sky Daoluo Continent. Sa katunayan, sila ay pantay na nahahati. Bagamat nasa itaas ito ng dagat, napakaliit ng kapangyarihan ng karagatan na maaaring hiramin sa mataas na lugar. Sa mga tuntunin ng cultivation base, si Chen Xinji ay talagang hindi mas mahina kaysa kay Yunming. Bukod dito, dumami din si Qing Tiandaoluo sa kalangitan. Gayunpaman, sina Aiwu at Wu. Nahihiya na siya kay Long Yeo, ayaw na niyang sugpuin si Shrek. Sa makatuwid, bago si Yunming, ipinahayag niya na siya ay natalo. Walang ipinaliwanag si Yunming. Para sa kanila, ang pinakamahalagang bagay sa labanan na iyon ay hindi ang resulta. Iyon ang kanilang gagawin. Tulad ng Limit Daoluo ng Holy Spirit Cult at Spirit Spreading Tower, lahat sila ay naghahanap ng pagkakataon na maging isang Diyos. That time, yun din yung moment na hinahanap nila. Nagsanib puwersa sina Qing Tiandaoluo at Han Haidaoluo at nagbanggaan sa ibabaw ng dagat. Ito ay upang umasa sa kanilang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, sa tulong ng banggaan na iyon, upang makita kung may pagkakataong makalusot sa limitasyon, makalusot sa bottleneck ng mala-Diyos, at tunay na mahawakan ang antas ng mga Diyos. Siyempre nakakalungkot ang resulta. Bagamat noong panahong iyon ay napakakaunting impluwensya ang kanilang natanggap mula sa eroplano. Gayunpaman, kapag sila ay talagang nakalusot sa mga limitasyon ng eroplano, ang kanilang naramdaman ay wala kundi wala. Marahil, sapat na ang kanilang lakas upang maging isang paninirang puri ng Diyos, ngunit ang kanilang lakas ay hindi sapat upang magtatag ng isang lugar na kayang tiisin ang paninirang puri ng mga Diyos. Ibig sabihin, ang God Realm. Kung wala ang tulong ng God Realm, gaano man kalakas ang kanilang personal na lakas, makakabalik lamang sila sa Daoluo sa huli. Siniil na naman ng eroplano. Sa panahong iyon, parehong nalungkot sina Chen Xinji at Yunming. Ito ang pinakamahusay na paraan na naisip nila, ngunit ang resulta ay kabiguan pa rin. Ang edad ni Chen Xinji ay mas matanda kay Yunming, siya ay kapareho ng henerasyon ni Long Yeo. Kapag ang antas ng espiritual na paglilinang ay pumasok sa kaharian ng banal na pinagmulan, nangangahulugan ito na ang isang partikular na bahagi ay nasa antas na ng banal na paninirang puri, at ito ay lubos na mapapansin ng eroplano. Sa makatuwid, siya at si Yunming ay nagkakaisang pinili na sugpuin ang kanilang espiritual na paglilinang. Upang mapahina ang paghaharap sa eroplano, upang makaligtas ng mas mahusay. Ngunit sa sandaling ito, sa harap ng napakalakas na kaaway, paano niya mapipigilan ang sarili niyang paglilinang? Tama, pagkaalis ni Yunming. Si Han Haidaoluo Chen Xinji ang unang tao sa mainland na karapat-dapat sa kanyang pangalan. At least sa ngayon, siya pa rin. Napakagaling. Ikinalulungkot ko na mabaigo akong labanan si Yunming. Mukhang hindi mas mababa sa kanya ang iyong lakas. Kung gayon, hayaan mong ikaw ang unang sakripisyo pagkatapos ng aking tagumpay. Ang malamig na boses ng higanteng balyena muli itong dumating. Sa susunod na sandali, ang malaking katawan nito ay biglang nagtaas ng ulo, at pagkatapos, ang nakasisilaw na purple-golden na liwanag ay sumabog na parang isang pagsabog. Ang malaking katawan, na higit sa 1 kilometro ang haba, ay nagsimulang lumiit. Sa himpapawid, dahan-daang lumitaw ang isang hubad na katawan. Napapaligiran ng malabo na kulay ube at ginto, hindi niya makita ang kanyang hitsura, ngunit masasabi niyang ito ay isang babae. At sa proseso ng kanyang pagbabagong anyo sa isang may sapat na gulang, ang nakapalibot na dagat ay naging malaki at malaking purple-golden. Malinaw na nararamdaman ni Chen Xinji na ang dagat sa sandaling ito ay naibigay ng isang nakakatakot na enerhiya, kahit na tinataboy ang lahat ng kanyang espiritong kapangyarihan. Ito ay marahas na lumiit ang mga mag-aaral ni Chen Xinji. Bakas sa mga mata niya ang takot at hindi makapaniwala. Ang paglulubog na ito sa dagat ay ganap na ginawang purple-golden energy ang dagat. Tiyak na hindi ito ang dapat na umiiral sa mundo ng tao. Ang babae ay ganap na nagbago at nabuo. Nasa ibabaw lang siya ng dagat, naglalakad sa direksyon ni Chen Xinji ng hakbang-hakbang, unti-unting inilalantad ang kanyang tunay na kulay. Siya ay napakaganda, ngunit siya ay may espadang kilay at ang kanyang mga mata ay malamig, nagpapalabas ng lila-gintong liwanag. Sa bawat hakbang, ang hangin ay bahagyang baluktot, na parabang ibubukod siya sa mundong ito. Ngunit ang tubig dagat sa ilalim ng kanyang katawan, ang kulay purple na ginto ay magiging mas makapal. Itong babaeng ito, tanong ni Chen Xinji sa kanyang sarili ay siguradong unang beses kong nakita ang babaeng ito. Gayunpaman, ang hiningang pinakawalan niya sa sandaling ito ay naging puno ng pagkabigla sa unang tao sa kontinente.
Hindi lang nasa Divine Origin Realm na ang iyong mental power, ang soul power mo ay. Bahagyang nanginig ang puso ni Chen Xinji, kahit na humarap sa isang malakas na kalaban, hindi pa niya ito nagawa. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Sa loob ng napakaraming taon, ang kanyang inaasam-asam, ay talagang lumitaw sa kanyang harapan. May nagtagumpay talaga. Oo, ito ay supernatural na kapangyarihan. Nakalutang sa ere ang kulay ubi gintong damit, at puno ng lamig ang boses ng babae, ngunit malakas din ang kanyang pagmamalaki at pagmamalaki. Ikaw ba ay isang Diyos? Tahimik na sabi ni Chen Xinji. Ang babaeng nakasuot ng purple gold na damit ay mahinang nagsabi, ang aking espiritual na kapangyarihan at kaluluwang kapangyarihan ay nasa antas na ng mga Diyos, ngunit ang kasuklam-suklam na mundong ito ay hindi dala ang aking posisyon. Sa makatuwid, kumpara sa mga naunang Diyos, hindi pa ako. Ngunit para sa iyo, ako ay isang Diyos na. Kung ikaw ay isang mala-Diyos, kung gayon, kahit na hindi ako isang Diyos, ako ay isang tunay na Diyos. Kayong mga tao, lahat ay karapat-dapat mamatay, lahat ay dapat mamatay. Gagamitin ko ang inyong takot sa kamatayan, ang inyong sama ng loob, galit, sakit, kawalan ng kakayahan, at lahat ng inyong negatibong emosyon upang paikliin ang posisyon ng mga Diyos at lumikha ng sarili kong kaharian ng Diyos. Haha, hahahaha. Bigla siyang tumawa ng hysterically, at ang dagat ay nanginig, umalangaw-ngaw sa tunog. Ang pagkabigla sa puso ni Chen Xinji ay naging kakilakilabot sa oras na ito, ang kanyang puso ay lumubog, at hindi niya maiwasang magtanong, sino ka? Diyos. Ang antas na ito ay hindi pa naabot mula noong si Lingbing Daoluo Yuhao ay naging isang Diyos. Kalahating hakbang na lang mula sa paninirang puri ng Diyos. Napakahirap na para sa espiritual na kapangyarihan na maabot ang Divine Origin Realm, ngunit ang espiritual na kapangyarihan ay pagkatapos ng lahat sa loob ng katawan ng tao at natural na pinalaki. Palaging may kislap ng pagkakataon. Ngunit iba ang kapangyarihan ng kaluluwa, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay ang kapangyarihang pag-aari ng mundong ito. Kung nais mong makalusot sa 79 na antas ng kapangyarihan ng kaluluwa at maabot ang maalamat na 100 antas, iyon ay, ang antas ng isang Diyos, kung gayon ang unang bagay na dapat gawin ay lumagpas sa mga tanikala ng mundong ito. Sa ganitong paraan lamang maaari kang makapasok sa mga Diyos. Klase. Ngunit gaano kadali ito pag-usapan? Halos imposibleng labanan ng buong eroplano gamit ang sariling lakas. Kahit na ito ay isang tunay na banal na paninirang puri, hanggat ito ay hindi partikular na malakas, na nasa eroplano ng Daoluo Continent, mahirap makipaglaban sa kapangyarihan ng isang eroplano. Ang partikular na pagsukat kay Chen Xinji ay hindi malinaw, ngunit talagang naabot na niya ang antas na iyon, at ito ay ang epekto na nagsanib puwersa kay Qingtian Daoluo Yunming, ang dalawang pinakapit na quasi-god, at ang quasi-god na ang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa antas ng mga Diyos. Sa huli, kulang pa rin, may isip kung gaano ito kahirap. Ngunit sa sandaling ito, ganyan ang isang tinatawag na True God Realm sa kanyang harapan. Kung magbago ka ng iba, natatakot ako na isipin mo na ang kaharap mo ay nakakasensado at nagyayabang. Pero tiyak na malapit na si Chen Xinji sa level na iyon kaya mas malinaw niyang alam na totoo ang lahat ng sinabi niya sa harap niya. Siya ay talagang kulang lamang sa pagkakaroon ng posisyon ng paninirang puri sa Diyos, at mula sa isang hierarchical na pananaw, siya ay nasa antas na ng Diyos. Ito ay halos tulad ng isang himala, at ang gayong himala ay napakalinaw na ipinakita sa harap niya. Kaya gusto niyang itanong, sino itong taong nasa harapan niya? Higit sa lahat, tila siya ay nilinang sa katawan ng isang kaluluwang hayop. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga talaan ng kontinente ng Daoluo, hindi bababa sa kasaysayan ng sangkatauhan, wala pang kaluluwang hayop na may kakayahang maglinang sa isang Diyos. Kahit na ang una sa nangungunang 10 mabangis na hayop, ang Diyos ng hayop na si Emperor Tian, ay nabigo na maging isang Diyos. Kung ang katawan sa harap niya ay ang dating malaking balyena, kung gayon siya ay natural na nilinang ng isang si Soul Beast. Ayon sa alamat, minsang pinatay ni Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, ang 1,000,000 taong gulang na Deep Sea Demon Whale King, ngunit ang katawan ng Deep Sea Demon Whale King sa talaan ay hindi kasing laki ng nasa harap niya. Kung siya ay isang antas ng Diyos, kung gayon ang lahat ng ito ay maipaliwanag ng malinaw. Ang living space ng mga Sea Spirit Beast ay mas malaki kaysa sa Land Spirit Beast. Ang mga natural na kaaway ng mga top Sea Spirit Beast ay mas madaling mabuhay kaysa sa Land Spirit Beast dahil kulang sila ng tao. Ngunit kahit na gayon, gaano kadaling maabot ang antas ng Diyos? Sino ako? Ngumisi ang babae. Hindi ba matagal mo na akong hinahanap? Tinatanong mo pa ba kung sino ako? Isang electric light ang kumislap sa puso ni Chen Xinji. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay at sumigaw, ang Demon Emperor. Ikaw ang Demon Emperor ng Holy Spirit Sect. Ngumiti ang babae, sure enough, mas naging matalino ako. Oo, ako ang Demon King. Hindi ko akalain na ang Holy Spirit Cultist na hinahanap mo at gusto mong patayin ay hindi isang tao, kundi isang Soul Beast. Isa pa nga itong dagat. Soul Beast. Ang pagkabigla sa puso ni Chen Xinji sa oras na ito ay hindi nakakahumaling. Gaya nga ng sinabi ng Demon Sovereign, hindi niya talaga maisip iyon. Ang misteryosong Demon Sovereign, ang pinuno ng Holy Spirit Sect,
ang pinuno ng mga masasamang espiritu ng mundo, na hinahanap ng malawak na Panginoon ng kaluluwa sa mundo. Ito pala ay ang hugis tao na pag-iral ng si Soul Beast na naglilinang. Ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi ka taka-taka, wala pa akong narinig na isang makapangyarihang evil spirit master na umabot sa mataas na posisyon sa Holy Spirit Cult. Kasama ang Ghost Emperor, tumulong sa kapayapaan ng isip. Yan ang dalawang mala-Diyos. Ngunit sa sandaling ito, paanong ang Demon Sovereign na nagpakita sa kanyang harapan ay may background na maihahambing nila? Blood River God Killing Array. Nagtagumpay ka naman. Nanlumo ang puso ni Chen Xinji, at naunawaan niya na ang Demon Sovereign ay maaaring sumugod sa kaharian ng mga tunay na Diyos at makalusot sa mga limitasyon ng mga eroplano. Malinaw na hindi ito magagawa ng sarili. Ito ay tiyak sa epekto ng Blood River God Killing Array sa eroplano na sa wakas ay makapasok siya sa antas na ito at maging kaharian ng tunay na Diyos. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nanlamig ang mga mata ng Demon King, tagumpay. Kung bibigyan mo ako ng isang yugto ng panahon, ito ay magiging tunay na tagumpay. Kayong mga maput na tao ang humahadlang sa akin sa pinakakritikal na sandali at hinahayaan akong imposibleng baguhin ang Blood River God Killing Array mula malaki tungo sa maliit, at paikliin ang posisyon ng mga Diyos sa pamamagitan ng paglamon sa iyong mga nilalang at nilalang. Mga Diyos, kayo ang sum-ire sa aking mga kabutihan sa loob ng 10,000 taon. Nang marinig ang kanyang sinabi, lubusang naunawaan ni Chen Xinji. Lumalabas na ang lahat ng ito ay pinangungunahan ng Demon Emperor. Binuksan niya ang daanan at ipinakilala ang mga abyssal na nilalang na halatang hindi para tulungan sila, ngunit higit na gamitin ang mga ito para kumpletuhin ang kanyang kakilakilabot at masamang Blood River God Killing Array. Hindi madaling paikliin ang God Realm, at sa pamamagitan lamang ng paglikha ng God Realm ay tunay na makikita ang posisyon ng paninirang puri ng Diyos. At kahit na lumikha ka ng pinakamahina na God Realm, kailangan mo ng malaking halaga ng enerhiya upang suportahan ito. Kaya, saan nagmula ang enerhiya na ito? Ang mga kaluluwa ng 10,000 tao ay halos hindi pinapayagan ang ilog ng dugo na patayin ang pagbuo ng mga Diyos, ngunit ano ang pinagmumulan ng enerhiya para sa mga salita? Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang sirain ang mundo ng mga tao, maging ang mga nilalang sa kailaliman ay binibilang sa kanila. Gusto lang niyang gamitin ang Blood River para patayin ang hanay ng mga Diyos para lemunin ang mga nilalang sa abyssal na iginuhit niya kasama ng mga tao, at gawing batayan ang mga ito para mapawi niya ang mga Diyos. Ang lahat ng mga buhay sa dulong hilaga ay magiging kanyang mga stepping stone upang tipunin ang mga Diyos. At kapag nagtagumpay siya, tiyak na lalamunan niya ang buong Daoluo Continent Plane nang walang pag-aalinlangan sa susunod na sandali upang palakasin ang God Realm na kanyang itinatag. Tunay na pagtitiwala sa sarili bilang isang Diyos. Dito nakasalalay ang kanyang sabuatan. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, ang lahat ay darating. Mula nang magsimulang makipagtulungan ang Holy Spirit Cult sa Spirit Pagoda para bombahin ang Shrek City, inilunsad ang malisyosong plano ng Holy Spirit Cult. Lahat ng nasa likod, kabilang ang pag-atake sa Blood God Legion at pag-trigger ng Tide ng Abyss, ay talagang nagtatrabaho ng husto sa direksyong ito. Ang pagkabigo ng Blood God Legion na magtagumpay ay maaaring hindi ang pinakamahalagang bagay, dahil sa oras na iyon, nakipag-ugnayan man lang sila sa Abyss Plane sa pamamagitan ng Abyss Channel na binabantayan ng Blood God Legion. Hinahanap ang balat ng tigre, sa wakas ay nagbukas ng pangalawang daanan sa dulong hilaga na ito, at ginabayan ang Lord of Abyss Island. Kaya ginawa ang labanan na ito. Ang Blood River God Killing Array sa wakas ay nagpakita ng mga pangil nito sa oras na ito, na nagpapahintulot sa Demon Emperor na gamitin ang kapangyarihan ng Array upang tumulong na magbukas ng mas malaking daanan sa Abyss Plane, sa gayon ay nakakaakit ng mas maraming abyssal na nilalang. Sa kanyang paningin, lahat ng ito, kabilang ang halos 1,000,000 hukbo ng tao, ay pawang mga target na gusto niyang lamunin, at lahat ay mga hakbang patungo sa kanyang masamang Diyos na kaharian. Ngunit kahit na ang Demon Sovereign ay hindi inaasahan na ang pinakahuling sandata ng sangkatauhan, ang walang hanggang kaharian ng langit, ay magiging napakalakas, na higit pa sa 2 pang God Killer level na fixed-mounted soul-guided cannonballs. Nang natapos na ang karamihan sa kanyang mga plano at sa wakas ay nagtataglay na siya ng mga banal na kapangyarihan, sinimulan niyang salakayin ang koalisyon ng tao, na humantong sa mas makapangyarihang mga nilalang sa kailaliman at mga powerhouse ng tao, at sa tulong ng Blood River God Killing Array para patayin silang lahat. Ang walang hanggang langit ay sumabog. Ang walang hanggang langit na sinag na iyon ay sum-ire sa ilog ng dugo na pumapatay sa hanay ng mga Diyos, at sinira rin ang kanyang ambisyon at pag-asa. Bagamat sa bisa ng kanyang supernatural na kapangyarihan, nakatakas siya sa labanan sa kritikal na sandali, at natapos na rin ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagtatatag ng God Realm ay walang kabuluhan. Nagdulot ito ng sama ng loob at galit sa Demon Sovereign, hindi niya inaasahan na, kasama ang Spiritual Emperor na may espiritual na antas ng Divine Origin Realm, napakaraming makapangyarihang abyssal na nilalang ang hindi napigilan ang suntok na ito. Mahirap lang itong tanggapin sa kanya. Nawasak ang Blood River God Killing Array, at ang susi ay nawasak din ang anyo na nilikha niya. Gaano kadaling humanap ng pagkakataong bumalot sa napakaraming bilang at makapangyarihang mga nilalang ng kalaliman?
Ang sama ng loob ay nagiging aktwal na aksyon, at ang mga nilalang sa kailaliman ay hindi na magkakasundo pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, maaari lamang niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makipagtulungan sa mga nilalang sa kailaliman upang talunin muna ang mga tao, naghahanap ng pagkakataong muling itayo ang Blood River God Killing Array. Pagkatapos makumplito ang muling pagtatayo, humanap ng paraan upang bumuo ng sarili mong kaharian ng Diyos. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang kawalan ng katiyakan ay tumaas ng malaki, na hindi niya gustong tanggapin. Sa makatuwid, sa sandaling ito, nakaharap kay Chen Xinji, ang kanyang galit ay napakalakas. Sa oras na ito, si Chen Xinji ay nakaramdam lamang ng panginginig sa kanyang likod, at sa parehong oras ay lubos siyang nagpapasalamat sa Tang Sect at Shrek Academy. Kung ang Tang Sect at Shrek Academy ay kasing sarili ng mga Spirit Tower dati, pipiliin nilang hindi madaling gamitin ang Eternal Heaven. Kapag ang baliw na Demon King sa kanyang harapan ay talagang itinatag ang God Realm, pagkatapos ay ang buong Daoluo Star ay matatapos na. Sa kabutihang palad, ang walang hanggang kaharian ng langit ay sumabog sa pinakakritikal na oras, at pagkatapos ng lahat, ito ay nagbigay sa lahat ng sinag ng buhay. Kahit na ang Demon Emperor sa kanyang harapan ay isa ng tunay na Diyos, kailangan pa rin siyang maapektuhan ng pagsugpo sa eroplano. Kung tutusin, hindi pa niya nakakamit ang God Realm. Ang tanging tanong na kailangan niyang harapin ngayon ay, sino ang makakapigil sa Demon Emperor na nasa kaharian na ng tunay na Diyos? Kaya ko ba ang sarili ko? Ang iyong kabaliwan ay nakatakdang humantong sa iyo sa pagkawasak. Malamig na sabi ni Chen Xinji. Kasabay nito ang pagbabago ng kanyang katawan. Ang 4-character battle armor ni Hanhai Chenkon ay tila nag-apoy, naglabas ng mahinang apoy, na naging dahilan upang ang kanyang buong pagkatao ay tila medyo naaninag. Kasabay nito, dahan-daang itinaas ni Chen Xinji ang kanyang mga kamay at nag-holding gesture, na parabang may hawak siyang mabigat na bagay sa kanyang mga kamay. Sa susunod na sandali, ang isang Asher na helmet ay dahan-daang namuo at nabuo sa kanyang mga palad. Nang lumitaw ang helmet na ito, ang dagat sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang naging kalmado at kumalat sa malayo sa isang nakababahalang bilis. Saan man siya pumunta, ang dagat ay kalmado, maging ang kulay ube na ginto na ginawa ng mahiwagang kapangyarihan sa dagat ay umatras, bumalik sa malinaw na asol. Ang Demon Sovereign ay natigilan saglit, pagkatapos ay sumimangot at nagsabi, sagradong kasangkapan. Sagradong kasangkapang may kaugnayan sa dagat. Mahinang sinabi ni Chen Xinji, sa mundo ng mga tao, palaging may pamilya na tahimik na nagbabantay sa dagat. Ito ay binabantayan sa sulok ng dagat. Ang pamilyang ito ay magkakaroon ng patriarch sa lahat ng henerasyon bilang tagapagsalita ng dagat. At ako ang kontemporaryong patriarch. Ang Demon Sovereign ay tila may napagtanto, at sumabog sa liwanag, ang inapo ng si God, ikaw ba talaga ang inapo ng si God? Bahagyang tumanggo si Chen Xinji, oo, ako ang patriarch ng pamilyang Poseidon na nagbabantay sa dagat ng henerasyong ito. Sa makatuwid, hindi dapat Hanhai ang aking titulo, kundi Poseidon. Nabibilang ako sa henerasyong ito, Poseidon Daoluo. Ang sama ng loob sa mga mata ng Demon Emperor ay tila naging liwanag, at ang mga mata na nakatitig kay Chen Xinji ay puno ng puot. Ngunit gayunpaman, ang kanyang mental power sa sandaling ito ay hindi pa rin sapat upang maapektuhan ang mga pagbabago sa dagat sa ibaba niya. Ikaw pala ang supling ni Tang San. Nang sabihin niya ang mga katagang ito, halos matanggal ang kanyang mga ngipin sa kanyang mga ngipin. Umiling si Chen Xinji at sinabing, hindi ako inapo ni Tang San, ang ninuno ng Tang Sect. Kung tutusin, mas maaga pa ang mana ng pamilya ng si God kaysa sa Tang San. Noong unang panahon, bilang isang tao nang lumitaw ang isang Soul Master, ang ating Poseidon family ay umiral na, at nagkaroon tayo ng dugo ng Poseidon na nagpapanatili sa atin ng Poseidon. Mana at naghahanap ng mga taong nakatadhana kasabay nito, siya rin ang nagbabantay sa dagat. 20,000 taon na ang nakalilipas, si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, isang henerasyon ng Changzhou Tang San, ay lumitaw sa Sigod Island. Noong panahong iyon, ang Sigod Island ay nagbabantay sa tunay na pamana ng Sigod. Ang super divine tool ng Sigod, ang Sigod Trident ay naroon. Si Tang III ay pumasa sa pagsubok at sa wakas ay nakuha ang pag-aproba ni Poseidon at naging tunay na mga tao ang kanyang nakumpletong Poseidon. Ang Sigod Trident ay hinailan ni Tang San, at ang Sigod Island ay hindi na umiral. Ang aming orihinal na misyon ay natapos na. Nang maglaon, pagkatapos na maging isang Diyos si Tang San, hindi niya pinutol ang aming mana. Siya ay nagpapasalamat sa amin. Ang kontribusyon na ginawa ng angkan ay nakatulong sa aming mapanatili ang mana. Patuloy na bantayan ang dagat. Upang gunitain si Poseidon, itinatag din niya ang Poseidon Lake at Poseidon Island sa core ng Shrek Academy. Ang lahat ng ito ay para gunitain si Poseidon at ang aming pamilya. Tahimik na nagbabantay sa dagat ang bawat henerasyon ni Poseidon Daoluo. Ilang taon na ang nakalilipas, ang Sun Moon Continent ay nabangga sa Daoluo Continent. Sinabihan namin si Sun Realm noong panahong iyon. Sa amin na ito ay isang pagkakataon para sa buong mundo upang umunlad kaya't hindi kami nakilahok sa paglaon, hindi na siya muling dumating, at hindi namin naramdaman ang pagkakaroon ng mga Diyos.
Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, hindi napuputol ang mana ng Poseidon. Binabantayan pa rin namin ito, kaya kahit na maging ang tinatawag na tunay na Diyos at gusto mong sirain ang dagat at sirain ang buong mundo, kailangan mo munang pumasa. Ang aking katawan. Bahagyang ipinikit ng Demon Sovereign ang kanyang mga mata, tumingin kay Chen Xinji na may medyo komplikadong ekspresyon, at bumulong sa kanyang sarili, bakit? Bakit hindi pinapahalagahan ng si God ang kanyang mga tao sa dagat, ngunit iniiwan ang kanyang mana sa inyo na mga tao? Kayong mga kasuklam-suklam at walang hiyang mga tao na marunong lang pumatay at manaira. Malamig na sinabi ni Chen Xinji, kwalipikado ka ring magsalita tungkol sa pagpatay at pagkawasak. Isang matinding kalungkutan ang biglang sumilay sa mga mata ng Demon King, bakit hindi ako kwalipikado? Noong unang panahon, isa lang akong baguhan. Gusto ko lang makasama ang asawa ko at mamuhay ng masaya kasama ang pamilya ko. Ngunit, namatay ang asawa ko at nawasak ang tahanan ko, at ang lahat ng ito ay dulot ng iyong mga tao. Tinapakan mo ba ang iyong lahi at pagkatapos ay patayin kita? Okay, asawa ko Sumisigaw. Itinaas ng Demon Emperor ang kanyang mga kamay at gumawa ng kilos na umalalay sa langit. Biglang naging makapal ang purple gold sa katawan niya. Bagamat nananatiling asul ang nakapalibot na dagat sa ilalim ng impluwensya ni Chen Xinji, ang kalangitan ay naging kulay ube at itim. Ang mga mata ng Demon Emperor ay naging dugo sa isang iglap, at ang buong tao ay puno ng nakakabaliw na aura, at ang mga nakataas na kamay ay biglang kumaway sa direksyon ni Chen Xinji. Agad na naging malapot ang hangin. Dahil ang katawan ni Chen Xinji ang sentro, ang hangin sa paligid ay biglang nawala at tuluyang naging vacuum. Sa vacuum na ito, sumabog ang isang walang kapantay na puwersa ng pagkapunit. Pilit na pinupunit ang kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon. Oo, isa na itong pag-atake sa totoong antas ng Diyos. Ang apoy na nagninangas sa Vast Sea Universe Battle Armor ni Chen Xinji ay nag-iba-iba ng marahas. Sa sandaling ito, ang kanyang buong pagkatao ay tila napunit ng apoy. Gayunpaman, ang helmet sa kanyang ulo ay biglang sumabog sa isang malakas na asul na halo, na naging isang asul na light shield upang protektahan siya. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chen Xinji, at ang asul na apoy na nagninangas sa kanyang katawan ay biglang lumakas sa loob ng maskara, at agad nitong napuno ang buong maskara. Ang kanyang mga mata ay naging lubhang maliwanag, nagniningning na may matinding asul gintong kinang. Isang hakbang pasulong, bigla siyang sumugod palabas ng vacuum sa paligid. Sa susunod na sandali, naabot niya ang langit sa itaas ng Demon Emperor, idiniin ang kanyang mga kamay pababa mula sa langit. Ang nakapaligid na dagat ay tila ganap na konektado sa kanya sa sandaling ito. Mariing tinanggihan ng dagat ang Demon Emperor. Sa ilalim ng pagpapakilos ni Chen Xinji, ang walang hanggan na puwersa ng karagatan ay naging isang malaking puwersang pumipiga, na inapi ang demonyong emperador sa isang split light. Ang dagat ay walang hangganan. Ang helmet na isinuot ni Chen Xinji sa kanyang ulo ay naiwan ng Diyos ng dagat na si Tang San. Personal niyang ginawa ang artifact sa God Realm, na ginagaya ang helmet ng armor ng Sea God. At ang kalidad ay hindi kailanman nasa ilalim ng orihinal na helmet. Iniharap sa mga inapo ni si God Daoluo, bilang tagapag-alaga ng angkan na ito. Tanging ang si God Daoluo ng mga nakaraang henerasyon ang may kwalipikasyon na magmana ng helmet na ito. Ang henerasyong ito ay ipinasa sa mga kamay ni si God Daoluo Chen Xinji. Gamit ang artifact na ito, kahit na ang Demon Emperor na nagtataglay na ng banal na kapangyarihan ay hindi maaaring magnakaw ng kontrol sa dagat mula kay Chen Xinji. Ang suntok na ito ay nasa antas din ng Diyos. Ang lilang ginto na nakapalibot sa katawan ng Demon Emperor ay marahas na piniga, halos agad na naging isang kakon. Ngunit sa sandaling ito, umiikot mula sa malayo ang purple golden light kakon, na para bang tumama ito na parang tuktok, pilit na binunot mula sa walang hangganang dagat, pumailan lang, at sumugod sa hangin. Sa susunod na sandali, nakatalikod na siya, at ang purple na itim sa kalangitan ay ginawa niyang purple gold, naging purple gold meteor mula sa langit papunta sa lupa, at bumangga kay Chen Xinji. Ang mga kamay ni Chen Xinji ay nakataas, at ang asul na liwanag ay sumabog sa kanyang mga mata, at ang dagat ay tila naging pundasyon niya. Ang helmet ng Diyos ng dagat sa kanyang ulo ay kumikinang ng maliwanag, na tumutulong sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng dagat upang maging isang malaking sinag ng liwanag. Boom! Dahil sa nakakatakot na enerhiya, tila kumulo ang buong dagat sa sandaling ito. Ang tatlong malalaking fleets na nakalayo na sa malayo ay hindi napigil ang ihagis ng mga alon sa gitna ng dagandong ng buhay na ito. Maraming maliliit na barko ang nanganganib na tumaob. Sa kabutihang palad, ang mga malalaking barko ay konektado at hinayla upang mapanatili ang kanilang balanse. Mula sa direksyon ng tatlong malalaking fleets, tanging ang Purple Golden at Azure Blue na pagsabog ang makikita sa di kalayuan. Mula sa kanilang posisyon, ito ay halos tulad ng katapusan ng mundo. Masyadong mabilis ang lahat at sobrang nakakatakot. Ang nakakatakot na pagsabog ay parang busina ng pagkawasak sa mundong ito na pinapatunog. Ang boses ng Demon King na tumalbog pabalik sa ere ay lumabas, Chen Xinji, gusto kong makita kung hanggang kailan mo mapapakilos ang kapangyarihan ng Diyos ng dagat sa halaga ng pagsunog ng sarili mong buhay. Kung tutuusin, ikaw ay isang tao, hindi isang Diyos.
At ako, ang tunay na Diyos. Sa susunod na sandali, sa pagitan ng dagat at kalangitan, ang lilang ginto at ang asul na asul ay ganap na nabago ang dagat sa ibang mundo. Ang Far North Core Circle. Boom! Ang tunog ng mga dragon ay umalangaw-ngaw sa paligid ng katawan ng maliwanag at madilim na si Dao Luolong Yeo, at ang kambal ng mga dragon ng liwanag at kadiliman ay buong tapang na pinilipot ang katawan ng isang hari sa kailaliman. Bilang numero 1 powerhouse sa Shrek Academy, noong pinangunahan niya ang maraming Shrek Academy at Tangmen Extreme Dao Luo sa larangan ng digmaan. Sa wakas ay tinulungan niya si Guyana at ang espiritu na maglipat ng tore upang patatagin ang sitwasyon. Sila ang pinaka-core battlefield dito. Sa Abyss Plane, kasama ang Spirit Emperor sa ulo, mayroon ng higit sa 30 Abyss Emperor level at King level powerhouses sa larangan ng digmaan sa oras na ito. Halos hindi nakayanan ni Guyana ang espiritong emperador, habang ang iba ay nakikipaglaban sa mga nangungunang powerhouse sa kailaliman. Ang mga kakayahan ng bawat isa sa mga abyssal powerhouse na ito ay magkakaiba, na maaaring inilarawan bilang kakaiba at kakaiba. Lalo na para sa mga powerhouse na iyon sa antas ng emperador, maliban sa Black Emperor at Yut Ian Dao Luo, si Yut Ian Dao Luo ang nangingibabaw. Sa isang one-to-one na sitwasyon, kahit na ang quasi-god level powerhouses ay halos hindi makalaban sa mga emperador na ito. Level powerhouse. Ang mga Abyss King sa itaas ng 30 antas ay mas malakas kaysa sa Ultimate Dao Luo ng antas ng demigod ng tao. Lalo na yung Extreme Dao Luo na walang 4-character battle armor, mas mahirap lumaban. Sa panig ng tao, mayroon lamang isang dosenang Extreme Dao Luo. Sa makatuwid, masasabi lamang na ang sitwasyon ay naging matatag. Sa maraming Extreme Dao Luo, ang pinaka-nakasisilaw na bagay sa oras na ito ay hindi ang liwanag at madilim na Dao Luolong Yeo na kakapatay lang ng isang hari sa kailaliman pagkatapos ng dekada 80, at hindi rin ito nagpapakita ng kombinasyon ng dalawang espada, isang madamdaming Dao Luo at isang walang awa na labanan. Ang malakas na pagtutulungan ni Luo. Ang banal na espiritong si Dao Luo Yali ang nakaupo sa gitna habang ang banal na liwanag ay nananatili sa kanyang katawan, halos kumokontrol sa mga manunood. Sa sandaling ito, ang banal na espiritu na si Dao Luo ay may isang dahon ng subtree ng buhay sa kanyang bibig, na pinupunan ng kanyang sarili ng lakas ng buhay. Sa paligid ng katawan, ang banal na liwanag ay kumikinang, na sumasakop sa mga manunood. Pinalibutan siya ng 12 serapin. Ang lahat ng uri ng makapangyarihang sagradong mga tagumpay ay patuloy na nahuhulog sa mga kapangyarihan ng tao na naruroon. At bagamat ang mga banal na ilaw na ito ay hindi nakamamatay sa mga nilalang sa kailaliman gaya ng sa mga masasamang Panginoon ng Espiritu, mayroon din silang malaking panunupil na epekto. Ito ay dahil sa kanyang posisyon na ang sitwasyon ay halos hindi mapanatili ang balanse. Ang problema lang ay pagkatapos mapatay ang mga nilalang sa kailaliman, ang kanilang enerhiya ay tatakas sa unang pagkakataon. Kahit na ang Silver Dragon Spear ni Guyana ay may kakayahang lunukan ng enerhiya ng kailaliman, ito ay pinigilan ng espiritual na kapangyarihan ng Primordial Realm ng Spirit Emperor. Maaari siyang maglaro ng wala pang 10 lunok. Bilang resulta, pagkatapos mapatay ang mas makapangyarihang mga nilalang sa kailaliman, hindi malaki ang pagkawala ng enerhiya sa eroplano sa kailaliman. Naging makulay na karagatan ng paligid ng katawan ni Guyana. Ang mga pag-atake ng iba't ibang katangian ay madaling makukuha, at patuloy nilang binobomba ang Spirit Emperor. Hinaharang siya ng Ling Emperor, at hinaharangan din niya ang Ling Emperor. Masyadong malakas ang espiritual na kapangyarihan ni Ling Di. Ang Ordinary Abyss Spirit Dragon ay maaaring gumanap ng napakalaking papel sa larangan ng digmaan ng isang panig. Kung ang emperador ng espiritu ang magkokontrol sa madla, kung gayon ito ay ganap na mapanire para sa mga puwersa ng koalisyon ng tao. Sa makatuwid, sinusubukan din niya ang kanyang makakaya na pigilan ang ganap na pinuno ng kabilang partido at pigilan siya na magkaroon ng pagkakataong maging clone. Habang nakikipaglaban, tinitingnan ni Guyana ang mga eksperto sa Shrek Academy at Tangsek paminsan-minsan, at paminsan-minsan ay kumikislap ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Mga tao, paano ang iba? Bakit hindi siya ang pinakamahalaga sa mga malalakas sa Shrek Academy at Tangsek? Sa oras na ito, hindi siya dapat nasa larangan ng digmaan. Sabay silang huminga, at kung talagang may malapit siyang misyon, tiyak na mararamdaman niya ito. Pero ngayon, wala siyang maramdamang hininga na pagmamay-ari nito. Saan siya nagpunta? Kung nandoon siya, baka iba na ang lahat. Hindi bababasa, hindi ganoon kadali para sa abyssal energy na makatakas. Ang iba pang 6 sa Shrek 7 Devils ay itinapon na sa larangan ng digmaan sa kabilang panig, ngunit siya na lang ang nawawala. Hindi lamang siya nagkaroon ng ganoong pagdududa sa kanyang puso, ngunit kakaiba rin ito sa gilid ng Spirit Transmission Tower at Temple of War God. Master of Tangsek, Master of Sea God Pavilion ng Shrek Academy, saan pumunta si Dragon Emperor Dao Luo Tangwulan? Kumikislap ang gintong liwanag, at muling bumagsak si Tangwulan sa lupa. Sa pagkakataong ito, umupo siya doon, ayaw bumangon. Ang konsumo ng enerhiya ng katawan ay wala, ngunit para sa labanan na ito, siya ay nasira ang kanyang mga utak. Nasubukan na niya ang halos lahat ng pamamaraan at kakayahan na magagamit.
Pero kahit anong pilit niya ay hindi pa rin niya kayang talunin ang lalaking nasa harapan niya, ang kanyang ama. Palaging nakatingin sa kanya si Tang San na may ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan at kabaitan, ngunit kapag siya ay bumaril, hindi siya kailanman magiging malambot sa kanyang anak. Maging si Tang Wulan ay may hindi mabilang na bilang. Ito ang unang pagkakataon na natalo siya ng kanyang ama. Ang pinakamahirap ay ang hindi tiyak na bagyo. Hindi mabilang ang mga pagsisikap niya, ngunit hanggat naranasan niya ang kawalan ng katiyakan ng kanyang ama, hindi pa rin siya makaahon. Siya mismo ay mayroon ding kamanghamanghang kaalaman na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng batas at ang Dragon Emperor na masira. Ngunit ang kanyang Dragon Emperor po ay ikinumpara kay Wooding Storm, ngunit pakiramdam niya ay siya ay isang hindi gaanong mahalaga. Ganoon din ang kakayahan sa pagkakulong, sa harap ng hindi tiyak na unos, halos walang masira. Hindi kita matatalo. Mapait na ngumiti si Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Tang San, halika ulit. Sinabi ni Tang Wulan, ilang beses pa, hindi kita kayang talunin. Kahit na tayo ay nasa parehong antas ng paglilinang, ang ating karanasan ay hindi pantay. Higit sa lahat, mayroon kang isang super artifact sa iyong kamay, at ang Sigad Trident ay tama. Ang aking pagsupil ay napakahusay. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Tang San, bigla niyang inikot ang Sigad Trident sa kanyang kamay, at ibinigay ang poste ng halberd kay Tang Wulan, okay, pagkatapos ay papalitan ko ito sa iyo. Ha! Titig na titig si Tang Wulan sa kanyang ama, hindi nagigising sandali. Fair na. Hindi ba't sinabi mo na masyado kang pinigilan ng Sigad Trident? Pagkatapos ay papalitan ko ito sa iyo. Ibigay mo sa akin ang Golden Dragon Spear. Ngumiti si Tang San. Ibinigay ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang ama nang hindi namamalayan, at kinuha ang Sigad Trident mula sa kanyang ama. Nang magsimula siya sa Sigad Trident, isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng kapangyarihan ang naipasa sa kanyang mga kamay mula sa sobrang banal na tool na ito halos kaagad. Ang ganoong pakiramdam ay hindi maipaliwanag, na parabang ang kanyang katawan ay naturok sa dagat sa isang iglap, at ang dagat ay nagdala ng walang katapusang sigla. Bagamat nagawa niyang pakilusan ang ilan sa kapangyarihan ng Sigad Trident noon, sa sandaling ito, nagbago ang lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang sobrang mahiwagang instrumento na ito ay tila bahagi ng kanyang katawan, at kapag ito ay nasa kanyang pagkakahawak, ang buong dagat ay tila sumanib sa kanya. Ito ay hindi na isang simpleng kagandahan na mailalarawan. Ang lahat ng pagod ay inalis, parehong pisikal at mental, ay umabot sa isang walang uliran na rurok sa isang iglap. Ang nilalaman ng Poseidon's Trident ay hindi isang pakiramdam ng pagmamataas o talas, ngunit isang pakiramdam ng malawak na kalawakan. All-inclusive, pagkakaisa ng kalikasan at tao. Hawak ito, agad na naramdaman ni Tang Wulan na parang nahugasan muli ang kanyang buong katawan, ganap na muling isinilang. Ang buong tao ay muling isilang. Sa bawat sulok ng katawan, sa espiritual na kapangyarihang pangunawa sa antas ng Divine Origin Realm, malinaw mong mararamdaman na ang bawat cell ay nagsasaya. Na parang sa kanyang katawan, hindi mabilang na maliliit na mundo ang ipinanganak, at bawat maliit na mundo ay nagdadala ng libu-libong buhay. Ang ganitong kagandahan ay hindi na mailalarawan sa salita. Nakatayo lang doon, si Tang Wulan ay naglalabas ng malabong asul-gintong kulay sa buong katawan niya. Tiningnan ni Tang San ang kanyang anak na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay itinaas at itinuro kay Tang Wulan. Biglang lumabas ang isang aura na puno ng nakakabaliw na lasa mula sa Golden Dragon Spear. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang San ay parang isang masamang dragon, binubuksan ang mga ngipin nito at sumasayaw na kuko, pumipili ng mga taong makakain. Tumingin si Tang San kay Tang Wulan ng mahinahon, at same time na sinabi, kapag mayroon kang matuwid na pag-iisip at isang matuwid na katawan. Tanging kapag ang tatlong pananaw ay tuwid, magkakaroon ng liwanag. Anumang nakakabaliw na emosyon ay mga anyo lamang, at marahil ay maaaring makapasok ang mga ito. Ang ating katawan, maging ang ating puso. Gayunpaman, hinding-hindi ito makakalusot sa ating kaluluwa. Kaya't, anuman ang pagbabago at kahirapan sa iyong hinaharap. Sa ganitong paraan lamang tayo maipanganak na muli. Sa mga salita ni Tang San, ang bawat salita ay parang isang sabog ng kulog sa dagat ng espiritu ni Tang Wulan, na naging sanhi ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa antas ng Divine Origin Realm na marahas na magbago. Sa itaas ng dagat ng espiritu, ang malalaking gininto ang mga karakter na pinalapot mula sa banal na kamalayan ay nakatatak doon. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang espiritu ay nasa ulirat. Sa harap ng malaking espiritual na pang-aapi na iyon, tila ang dagat ng espiritu ay malapit ng masira anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, ang malambot na hininga ng Sigad Trident sa kanyang kamay ay patuloy na nag-moisturize sa kanyang katawan at maging sa kanyang espiritu. Hayaang ang mga gintong karakter na iyon ay ganap na makatatak sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa at sumanib sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tuluyang nagising si Tang Wulan, ngunit nang mamulat ang kanyang mga mata, agad na lumiit ang kanyang mga pupil. Dahil dumating na ang gintong dragon. Subconsciously, si Tang Wulan ay umatras ng isang hakbang, itinaas ang Sigad Trident sa kanyang kamay, at bumalik sa kaharian ng Spear God. Ang simpleng pick ay parang antelope na nakasabit na sungay, at tinatamaan lang nito ang ulo ng dragon.
Ding! May malutong na tunog. Ang Golden Dragon Spear ay bumalik sa orihinal nitong anyo, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Tangwulan na ang kanyang Golden Trident ay biglang nawalan ng laman, at ang pakiramdam na lumalaban sa nilalang ay nawala. Sa madaling salita, nawala ang Golden Dragon Spear. Halos sumabog ang libu-libong spearlight sa kanyang harapan, at agad siyang binalot. Paano ito magagamit ng ganito? Ito ang kaisipang lumabas sa puso ni Tangwulan sa sandaling ito. Ang katawan ay nabaluktot papasok, at ang ginintoang dragon na Panginoong katawan ay bumitaw, na ginawa ang ibabaw ng apat na karakter na battle armor na Golden Dragon Moon na wika na agad na makinis bilang isang salamin. Kasabay nito, ang Poseidon Trident sa kanyang kamay ay tila dumaan sa hindi mabilang na mga pag-eensayo, na gumuhit ng isang arko sa himpapawid. Hindi niya alam kung ilang beses niya nang inaway ang kanyang ama. Sa aktwal na labanan, marami siyang natutunan at sobra. Mula sa pagiging komplikado hanggang sa pagiging simple. Isa ito sa pinakamahalaga. Sa pakikipaglaban sa kanyang ama, nalaman ni Tangwulan na ang kanyang ama ay bihirang gumamit ng napakakomplikadong kasanayan. Ang lahat ay mukhang napakalinaw, ngunit sa kapatagang iyon, kadalasan ay may libu-libong pagbabago. Sa takbo ng pakikipaglaban kay Tangwulan, hindi kailanman nagbigay si Tang San ng mga tagubilin o sinabi sa kanya kung ano ang gagawin. Gayunpaman, palagi niyang itinuturo sa kanya ang kanyang mga aksyon, hinahayaan si Tangwulan na maunawaan ito sa panahon ng labanan. Ano ang pinaka-komplikado hanggang simple? Ang lahat ng mga komplikadong pagbabago ay nakapaloob sa pinakasimpleng mga kasanayan. Katulad sa oras na ito, sa likod ng isang tila napakasimpleng arko, mayroong libu-libong pagbabago, na maaaring baguhin ayon sa mga pagbabago ng kalaban. Ang lahat ng mga pagbabago ay nakapaloob sa loob, ngunit gawin ng kalaban na hindi mahuhulaan, sa halip na ubusin ang mga pagbabago sa sandaling ito ay dumating. Sa simula, ito ay isang simpleng arko na nagbigay kay Tangwulan ng pakiramdam ng paglubog ng putik na mga paa, na parabang siya ay pipigilan kahit paano siya magbago. Matapos itong gayahin ng maraming beses, ngunit maramdaman din ito ng maraming beses, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakaunawaan. Ang pinakakomplikado hanggang simple ay maaaring gamitin sa anumang kakayahan, ang susi ay ang pagbubuod. Iyon ay, ang proseso ng paghahanap ng core nito. Ilabas lang ang core, may libu-libong posibilidad. Ang pinakasimpleng paraan upang ilarawan ito ay upang pinuhin. Ang paraan ng pagbabawal ng Dragon Emperor ni Tangwulan ay talagang isang pagsasanib, na hindi masama. Pagsamahin ang lahat ng iyong kakayahan upang bumuo ng ilan sa pinakamalakas na killer moves. Gayunpaman, pagkatapos makipaglaban sa kanyang ama, natuklasan niya na ang kanyang paraan ng pagbabawal sa Dragon Emperor ay talagang napakalakas, ngunit wala itong mga pagbabago, lalo na ang mga kasunod na pagbabago. Kadalasan ng isang pag-atake, ang kakayahan ay naubos, at walang follow-up na paraan. Not to mention convergence. Sa takbo ng pakikipaglaban sa kanyang ama, nagsimula siyang matutong magpino, at noong una niyang ginamit ang arko na ito para maging makinis ito, talagang napagtanto niya ito. Hindi lang nakapasok ang kanyang pagiging marksman sa kaharian ng Diyos ng Baril, tila nakapasok din ang kabuuan sa mahiwagang at misteryosong mundong iyon. Mula sa unang labanan sa kanyang ama, maaari lamang siyang manatili sa ilang mga trick, at pagkatapos ay maaari niyang labanan ang kanyang ama ng mahabang panahon. Hanggat hindi para sa kanyang ama ang gumamit ng walang katapusang unos, matagal na siyang makakalaban. Ding! Sa Golden Dragon Spear ni Tang San na nadismaya sa libu-libong puntos, isang sibat na ilaw lamang ang bumangga sa arko ng si God Trident, ngunit tila ito ay na-trigger. Pagkakaisa, dumating kay Tangwulan sa isang iglap. Ang dragon ay sumugod sa kanyang mukha, at ang kanyang mabangis na aura ay halos agad na nilamon siya. Marahas na tumibok ang puso ni Tangwulan, gumawa ng boom na dagandong. Ito ay tulad ng paghampas ng tambol. Ang dugo ay bumulwak, nag-transform sa longgang, at biglang bumulwak pasulong. Sa tulong ng tulak na ito, umaatres ang kanyang katawan. Kasabay nito, nanginginig ang si God's Trident sa kanyang kamay, na parabang namumulaklak ang mga puting ulap sa kalangitan, na naging sanhi ng pagkasira ng lahat sa kanyang paligid. Beyond 1,000 years malayo. Ang mga mata ni Tang San ay malinaw, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay bahagyang napukaw, walang bakas ng usok, ngunit isang asul na gintong halo ang lumitaw sa kanyang katawan, tulad ng isang gate ng liwanag. Isang hakbang palabas ng gate ng liwanag ay parang pagdaan sa 1,000 taon. Sa sumunod na sandali, nasa likod na niya si Bai Yun. Tai, walang hiya ka. Si Tangwulan ay halos magbulalas. Dahil malinaw niyang nakilala na tiyak na hindi ito ang kakayahan ng kanyang ama bago siya naging Diyos. Ang ganitong uri ng time at space shuttle ay hindi na isang bagay na kayang gawin ng tao. Ito ay malinaw na isang mahiwagang kasanayan. Ang mukha ni Tang San ay puno ng mga ngiti, ngunit ang gintong sibat ng dragon ay isa-isang naging gininto ang halos, at ito ay isang hindi tiyak na bagyo nang siya ay sumakay kay Tangwulan. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Ang halo, tulad ng sangkap, ay binalot ito na parang may prinsipyo ng dakilang prinsipyo at mga batas ng sansinukob. Ginamit ni Tangwulan ang si God Trident ng halos walang pag-aalinlangan na magpakawala din ng hindi tiyak na bagyo. Iba kasi
Sure enough, super artifact ang hawak niya, iba na rin ang uncertainty ng bagyo. Ang gintong halo ay parang sangkap, at ang dagat ang pundasyon. Tila sila ang pagsasanib ng dagat, na ang kapangyarihan ng 3 ilog at 4 na dagat ay nagiging halo. Umuungol. Isang halo ang bumangga at nawala, ngunit ang kalawakan ng sansinukob ay hindi na maarang ng karagatan kung tutuusin. Ang dagat ng universo. Umirap si Tangwulan. Sa susunod na sandali, siya at ang Poseidon Trident ay natakpan ng isang malakas na singsing ng halo. Nawala ang liwanag, lumapit si Tang San sa kanyang anak, kinuha ang Sigod Trident sa kamay ng kanyang anak, tiningnan ang galit na ekspresyon ni Tangwulan, at hindi napigil ang matawa, sa tingin mo ba nakakahiya ako? Oo. Tiningnan siya ni Tangwulan nang hindi nakakumbinsi. Ngumiti si Tang San at sinabi, ito ang pakiramdam ng banal na pang-aapi. Kailangan mo munang maranasan ito. Dahil, sa lalong madaling panahon, marahil ay haharapin mo ang pakiramdam na ito. Harapin mo ito ng buong tapang. Anak ko. Saglit na natigilan si Tangwulan, at pagkatapos, isang malaking pakiramdam ng pagkawala ay agad na kumalat sa buong katawan niya. Tai, ako, patuloy tayong nag-aaway, huwag kang aalis. Pakiramdam niya ay biglang sumikip ang kanyang puso. Napakalambot ng mga mata ni ama, kahit kailan, laban man ito sa kanya o kung hindi man, lagi niya itong pinagmamasdan, na parabang gusto niyang isama ng buo ang kanyang figure sa kanyang puso. Damang-dama ni Tangwulan ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanya ng napakalalim, at ang pagmamahal ng kanyang ama ay parang bundok. Kahit na malayo sa abot tanaw, ang kanyang ama ay palaging sinusubukan ng kanyang makakaya na iwanan ang kanyang sarili ng isang bagay upang palakasin ang kanyang sarili at maprotektahan ang kanyang sarili. Pinili pa rin ng ama ng Sigod Trident na itago ito para sa kanyang sarili at manatili sa kanyang tabi upang magbantay sa ilalim ng gayong mahirap na mga kalagayan. And this time, baka aalis na talaga siya. Maliban kung mahahanap ko sila, natatakot ako na hindi ko na makikita ang aking ama, tama. Ngumiti si Tang San at sinabing, magkikita pa tayong muli. Anak, magtiwala ka kay tatay, para sa iyo, siguradong babalik tayo. Tiyak na magsasama-sama ang ating pamilya. Hindi makakatulong si tatay at hindi siya manggaguna sa buhay mo. Tatay lamang alagaan mo ang aking munting unicorn hanggat maaari. Ngayon ay lumaki ka na. Tahak sa landas na sa tingin mo ay tama, at tandaan ang sinabi ko noon. Pagkasabi noon, huminga ng malalim si Tang San, sabay na iwinagayway ang dalawang kamay, ipinasok ang Sigod Trident at ang Golden Dragon Spear sa lupa, humakbang pasulong, binuksan ang kanyang mga braso, at binigyan si Tangwulan ng isang mahigpit na yakap. Hindi maramdaman ni Tangwulan ang pag-iral ng katawan ng kanyang ama, ito ay tila isang ilusyon lamang, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno pa rin ng walang katapusang init at kalungkutan. Tatay. Ang figure ay unti-unting nawawala, at si Tangwulan ay tila asul na buhok at hininga ng kanyang ama sa harap ng mga mata ni Tangwulan. Ang mga luha ay umagos na parang bukal, ngunit ang figure ng kanyang ama ay nasa yakap, nagiging ilusyon at unti-unting nawawala. Ang ikawalong pagsubok ni Poseidon, ang labanan sa pagitan ng mag-ama, ay pumasa. Ang ikasyam na pagsubok ng Poseidon ay bukas, bunutin ito, Poseidon's Trident. Ang ningning ng hindi tiyak na bagyo ay tahimik na naglaho, at ang gintong sibat ng dragon ay naging liwanag at natunaw sa noo ni Tangwulan at naglaho. Ang tanging natitira sa kanyang harapan ay ang malaking Sigod Trident. Sa sandaling ito ay mahigpit na ipinasok sa lupa, naglalabas ng mahinang halo, ngunit ang dating pakiramdam na ang dagat ay natunaw at naging isang muling isinilang na buto ay nanatili pa rin sa katawan ni Tangwulan. Subconsciously, humakbang siya pasulong at hinawakan ng mahigpit ang halberd ng Poseidon Trident gamit ang dalawang kamay. Nang may luha sa kanyang mga mata, halos sumigaw si Tangwulan, itay at nanay, hindi ko kayo pababayaan. Boom! Ang katawan ni Wu Changkong ay mabangis na itinapon palabas, at tumilapon siya ng daan-daang metro bago tumama sa isang bato at huminto. Ang nagyayelong hininga ay umapaw, pinalapot ang mga nilalang sa kailaliman na sumugod sa kanilang paligid at naging yelo. Hindi siya nagtamo ng anumang pinsala, umaasa sa proteksyon ng 4-character battle armor na si Tian Xuanglongbing, agad siyang nakabawi. Ngunit sa sandaling ito, ang mukha sa ilalim ng helmet ay napaka-solemn na. Sa hindi kalayuan, kung saan ang tatlong dakilang hari ng espiritong dragon ay nakatayo pa rin ng buong pagmamalaki. At matagal na nilang kinubkob ang tatlong espiritong haring dragon. Kung gagamit ka ng Spirit Master para ilarawan ito, ang tatlong Abyssal Spirit Dragon King na ito ay talagang ang pinakamakapangyarihang control system War Spirit Master sa mundo, at sila rin ay Mind Control System. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa kanila ay nasa kanilang makapangyarihang mga kakayahan sa pagkontrol. Isang ordinaryong 4-grabong bat, kung ito ay sinabuyan ng hindi magagapi na ambon ng 3 Great Abyss Spirit Dragon King, kung gayon halos agad itong mag-transform sa isang buhay tulad ng isang titled Daoluo. Ang mas makapangyarihang abyssal na nilalang ay natural na dumami pa. Ngayon lang naitaboy si Wu Zhangkong ng isang abyssal evil sickle na na-spray ng hindi magagapi na ambon. Alam mo, Wu Zhangkong, nakasuot ng Heavenly Frost at Dragon Being, ay maihahambing na sa Extreme Daoluo. Siya mismo ay nasa kaharian na ng 97th Super Daoluo.
Gayunpaman, buong lakas siyang itinulak sa hangin ng Abyssal Scythe. Ito ay naiisip kung gaano kakilakilabot ang pagtaas ng Invincible Mist. Gayunpaman, maswerte na narito sila, at matagumpay na nakuha ng 10 tao na pangkat ang atensyon ng 3 haring espiritong dragon. Hayaan silang hindi makagambala sa kanya mula sa ibang mga larangan ng digmaan. Ang dalawang panig ay nasa estado ng pagkapatas sa ngayon. At ang pagsali sa Tang Sect Legion ay hindi nagpalala sa sitwasyon sa buong larangan ng digmaan. Sa wakas ay hinuranggan nila ang mga lumalawak na nilalang sa kailaliman. Hanapin ang Abyss Spirit Dragon upang tugisin. Kahit na ang individual na lakas ng Abyss Spirit Dragon ay malakas, hindi ito kasing husay ng buong koponan ng Tang Sect. Maaari lamang nilang iwanan ang hukbo ng kailaliman kung kinakailangan. Pagkatapos ay tumakas mag-isa. Sa puntong ito, sa wakas ay naging matatag ang sitwasyon. Lalo na nang dumating ang suporta ng artillery mula sa malayong bahagi ng dagat, sa wakas ay naging matatag ang ikalawang linya ng depensa. Gayunpaman, ang sitwasyon sa harap niya ay mas nag-alala pa rin kay Wu Changkong. Napakalakas ng kontrol ng 3 Great Abyss Spirit Dragon Kings, kung gayon, paano naman ang Spirit Emperor? Nakikipag-away lang siya kay Gu Yana ngayon, at mula sa punto ng lakas, kailangan pa niyang supulan si Gu Yana. Ngunit hindi niya sinasadya na kontrolin ang larangan ng digmaan, hayaan lamang ang mga espiritong dragon sa ilalim ng kanyang utos na manguna sa larangan ng digmaan. Isa siyang spiritual cultivation base sa antas ng Divine Origin Realm. Kung sisimulan din niyang kontrolin ang larangan ng digmaan, kung gayon, natatakot ako na ang buong larangan ng digmaan ay mauulit sa isang iglap. At, higit sa lahat, hindi pa bumabalik si Tang Wulan. Bagamat malaki ang mga nasawi ng mga abyssal na nilalang, mas malaki sila kaysa sa mga nasawi sa panig ng F. Gayunpaman, kung mamatay ang Federation Army, ang enerhiya ng buhay ay dadamna ng nilalang sa kailaliman, at kung mamatay ang nilalang sa kailaliman, ang enerhiya ng kalaliman ay agad na nilalamon at hinihigop pabalik sa eroplanong kalaliman. Sa ilalim ng paghina na ito, ang hukbo ng Abyssal ay walang katapusan. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay napanatili sa mahabang panahon, kapag ang mga puwersa ng koalisyon ng tao ay hindi makasabay sa kanilang espiritu at pisikal na lakas, paano nila ito malalabanan? Kahit na para sa Tang Sect Legion, ang kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban sa huli ay limitado. Tulad ng inaasahan ni Gu Yana, gayon din ang ginawa niya, umaasa sa pagbabalik ni Tang Wulan sa lalong madaling panahon. Ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag sa kalangitan, na nakaangkla sa makapangyarihang mga nilalang sa kalaliman. Pagkatapos ay sumabog ang crisscross sword lights, napunit ang mga ito. Si Shu Xiaoyan ay matagal nang naging pinaka-nakakasilaw na bituin sa larangan ng digmaan dito. Bilang pinakamalakas na Master Soul Master sa larangan ng digmaan, tiyak na dahil sa kanyang pag-iral kaya napigilan niya ang 3 espiritong Dragon King sa isang malaking lawak. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking sugat sa balikat ng Spirit Dragon King sa kaliwa, na resulta ng paglaslas ni Ye Xinglan sa ilalim ng kontrol ni Shu Xiaoyan. Kaya ngayon ang 3 dakilang hari ng espiritong dragon ay naging mas maingat, at magpapalabas ng mga pagkabigla sa pag-iisip paminsan-minsan, na ang target ay si Shu Xiaoyan. Ang kadena ng mga bituin ay konektado sa 6 na Shrek na halimaw, at sa mental na kapangyarihan ng 6 na tao, matutulungan ba nila siya na mapaglabanan ang epekto ng 3 espiritong hari ng dragon? Ang pangunahing dahilan ng hindi pagkonekta sa iba ay dahil sa problema ng pakikipagtulungan. Matagal nang magkasama ang 6 na halimaw ng Shrek, at tahimik silang nakikipagtulungan sa isa't isa. Dagdag pa sa ibang tao, ito ay madaling kapitan ng mga problema. Maliban kay Shu Xiaoyan, ang pinakakapansin-pansin ay si Sima Jinqi. Ang Dragon Slasher sa kanyang kamay ang naging pinakamalaking mamamatay tao, at halos walang abyssal na nilalang ang makakapigil dito. Matapos pulihin ng Golden Dragon Spear, ang Dragon Slashing Knife ay tunay na nagsiwalat ng aura ng isang antas ng artifact. Karaniwang sinusundan ni Sima Jinqi si Tang Wulan at bihirang kumuha ng shot. Sa makatuwid, ang Hercules, Aruheng, ay palaging nagniningning, lalo na kapag nahaharap sa labanan ng Spirit Transferring Pagoda at ang banggaan sa Temple of War. Ngunit sa katunayan, si Sima Jinqi, na sumusunod kay Tang Wulan, bilang isang Dragon Sword, ay apektado ng hininga ng Golden Dragon King sa katawan ni Tang Wulan, at ang kanyang cultivation speed ay napakabilis din. Lalo na yung fit sa Dragon Sword mismo. Mas lalo pa. Siya at si Yuanan Yahui ay magkasamang nakatayo sa harapan, hinaharangan ng makapangyarihang mga nilalang mula sa kailaliman na sumugod na parang tubig. Kung hindi dahil sa hindi matatalo na hamog ng 3 dakilang hari ng espiritong dragon, ang mga nilalang sa kailaliman sa tuktok ng bundok ay napatay nila. Sa di kalayuan, sa 2 linya ng depensa, dahil ang pangunahing puwersa dito ay hinarang ng lahat ng tao sa Shrek Academy, ito ay hindi mapanatili. Sa ilalim ng pag-atake ng infrasonic aircraft, halos patay na ito. Ang 3 linya ng depensa ay nagpapatatag. Ang infrasonic na sasakyang panghimpapawid ay nasa ilalim ng bantay ng Air Force, nililinis ang ilan sa mga nakapaligid na nilalang na abyssal na sumugod sa 2 linya ng depensa, at pagkatapos ay pinigilan ito papasok. Bumaril si Lingdi gamit ang isang palad ng walang laman, na naging dahilan upang manginig ang kalawakan.
Nagpasabog ng iba't ibang elemental na enerhiya mula sa pag-atake ni Guyana. Malinaw na nakita ni Guyana na ang liwanag sa mga mata ni Lingdi ay biglang kumislap, at isang madugong liwanag ang kumislap. Ang malakas na kapangyarihang pangkaisipan ay pinakawalan sa sandaling ito ay inilabas. Anong ginagawa niya? Gumalaw ang puso ni Guyana. Sa susunod na sandali, sa larangan ng digmaan, ang ilang mga figure na nakatago sa mga sulok ay biglang lumitaw. Nakakagulat, ito ay ang Abyss Spirit Dragon. Ang kaibahan ay noong lumitaw sila, nagbago ang kulay ng kaliskis sa katawan, at lahat sila ay naging kasing pula ng dugo. Sa susunod na sandali, ang mga Abyss Spirit Dragon ay biglang tumalon ng mataas sa hangin, ibinuka ang kanilang malalaking bibig, at naglabas ng pulang ilaw. Itong Linglong Clan ay mayroon pa ring paraan. Kahit na hindi ko pa alam kung ano ang pulang ilaw, kapag inilabas nila ang pulang ilaw, lahat ng malalakas na tao sa side ng tao ay kinakabahan. Dahil ang direksyon kung saan inilunsad ng mga Abyssal Spirit Dragon na ito ang kanilang pag-atake ay ang Air Force Fighter Group sa himpapawid sa di kalayuan. Mabilis na bumukas ang protective cover ng fighter group. Sumiklab din ang iba't ibang pag-atake ng armas sa pagtatangkang harangan ng pulang ilaw. Gayunpaman, ang lahat ng mga sinag na gumagabay sa kaluluwa, kabilang ang kalasag na gumagabay sa kaluluwa, ay walang silbi kapag sila ay nakikipag-ugnay sa pulang ilaw. Ang pulang ilaw ay direktang tumagos at dumaong sa mga eroplanong gumagabay sa kaluluwa. Pagkatapos ang eroplano ay ginawang pula. Hindi bababa sa mahigit 50 Soul Guidance Fighter ang naging pula. Ngunit iyon ang kaso, lumilipad pa rin ang eroplano, at walang ibang pagbabago. Kahit na ang proteksyon na takip ay umiiral pa rin. Ano ang silbi ng pulang ilaw? Ang mga kaina-hinalang emosyon ay tumagos sa puso ng lahat, at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa Soul Guidance Fighter sa kalangitan. Mabilis man o lumilipad, walang pakiramdam, at walang kalabog. Sa sandaling ito, sa kailaliman, biglang lumipad ang malalaking figure at lumitaw sa hangin. Isa itong uri ng alien na nilalang, ang bawat isa ay halos 30 metro ang haba, at mukhang mas maliit ng kaunti kaysa sa Abyssal Dragon. May mga pakpak ito sa likod, at ang malalaking pakpak ay parang mga pakpak ng paniki. Ang mga ito ay mukhang napakabisyo, sila ay ipinakita sa madilim na ginto, at sila ay napaka-weird, medyo tulad ng isang tao, ngunit hindi sila pareho. May mga paa, ngunit may dalawang ulo, mga pakpak sa likod nila, at mga buto sa lahat ng mga lugar na kahawig ng mga kasukasuan ng tao. Walang duda na ito ay isang bagong nilalang sa kailaliman. Maging ang nilalang sa kailaliman na hindi pa nakita ng Blood God Legion noon. Bukod dito, tiyak na kabilang sila sa pinakamataas sa ika-108 palapag ng kalaliman. Daan-daang mga abyssal na nilalang na ito ang lumipad at sumugod patungo sa direksyon ng hukbong panghimpapawid ng tao. Lumipad sila ng napakabilis, tulad ng madilim na gininto ang mga streamer, na lumilipad patungo sa legion ng paglipad ng tao. Malaki ang kapangyarihan ng infrasonic na sasakyang panghimpapawid, at naglalabas ito ng malalakas na infrasonic wave na nakatutok sa hangin. Gayunpaman, sa susunod na sandali lamang kapag ang kanilang mga infrasound wave ay ibinubuga, ang mga mandirigma na ginagabayan ng kaluluwa na spray ng pulang ilaw ay isa-isang sumambulat, na nagiging mga bowl ang apoy at sumasabog sa hangin. Ano ang sitwasyon? Upang maprotektahan ang infrasonic na sasakyang panghimpapawid, ang Soul Guidance Fighter ay lahat ay nakaayos sa isang medyo siksik na pormasayon. Sa oras na ito, kapag may pagsabog, hindi lamang yaong mga sasakyang panghimpapawid na tinatangay ng pulang ilaw, kundi pati na rin ang ilang nakapaligid na Soul Guidance Fighter ay pinasabog din. Biglang sumabog ang mga bowl ang apoy sa ere. Ang bilang ng mga eroplano sa kalangitan ay nabawasan ng 1/4. Ito ay, ano ang pulang ilaw na ibinubuga ng Abyss Spirit Dragon? Iyon ay tinatawag na liwanag ng kahinaan ng mga nilalang ng kalaliman. Ito ay napakasimple, ngunit ito ay isa sa mga pinakamakamandag na pamamaraan ng Abyss Spirit Dragon. Anumang pag-iral, maging ito ay isang nilalang o isang bagay, hanggat ito ay natama ng mahinang liwanag, ang kanyang sigla ay mababawasan kaagad. Sa madaling salita, ang mga manlalaban ng Soul Guidance ay mukhang maayos, ngunit sa katunayan, ang kanilang mga metal ay mabilis na humihina, at ang mga mandirigma ay naging marupok sa isang napaka-nakakatakot na antas sa maikling panahon. Kapag muling naglabas ng infrasonic na sasakyang panghimpapawid ang infrasonic na sasakyang panghimpapawid, ang kanilang mga infrasonic na panginginig ng boses ay hindi naapektuhan, na nagdulot ng bahagyang panginginig ng boses ng mga mismong mandirigma na ginagabayan ng kaluluwa, ngunit ang gayong bahagyang mga panginginig ng boses ay naging dahilan upang ang kanilang mga marupok na katawan ay hindi mabata at direktang sumabog. Ang mahinang liwanag ay ang pinakamakapangyarihang paraan ng Abyss Spirit Dragon, ngunit ang paggamit ng mahinang ilaw sa Abyss Spirit Dragon ay kumonsumo ng maraming pera, na hindi mababawi sa pamamagitan ng paglunok ng iba pang nilalang sa kailaliman. Sa makatuwid, bihirang gamitin ng Abyss Spirit Dragon ang kakayahang ito. At ang susunod na karera na lumipad palabas sa kailaliman ay kilala rin bilang ang pinakamalakas na puwersa ng hangin sa kailaliman. Ang pangalan ay Abyss Demon Golem. Ang kakayahang lumipad ng Abyss Demon Golem ay napakalakas, at ang kakayahang labanan nito ay napakalakas. Ang katawan ng humanoid ay ginagawa silang bihira sa mga nilalang sa kailaliman.
Ang buong lahi ay nagtataglay ng iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban. Nakatira sa ika-4 na palapag ng kalaliman. At ang kanilang hitsura ay partikular na para makabawi sa mga soul-guided fighter jet na naspray ng mahinang liwanag. Ang infrasonic plane ay halos ganap na napigilan laban sa Abyssal Bomb B ni Emperor B, dahil ang lakas ng individual ng Abyssal Bomb B ay masyadong mahina. At ang Abyss Golem na ito mismo ay napakalakas, at ang tibay ng katawan nito ay isa sa pinakamalakas sa mga nilalang sa kailaliman. Sa sandaling ito, sinamantala nila ang malaking pagsabog sa hangin, at mabilis na sumugod patungo sa Soul Guidance Fighter. Higit pa rito, ilang Abyssal Golem ang lumipad pababa mula sa himpapawid, at hindi bababa sa 4 o 5 Abyssal na Espiritong Dragon ang sumunod sa kanila at tumalon sa kanilang mga likuran, at sila ay dinala sa himpapawid. Ang Abyssal Spirit Dragon mismo ay maaari ding lumipad, ngunit umaasa ito sa enerhiya upang lumipad, at ang kanilang bilis ng paglipad ay hindi mabilis. Sa laki, ang ordinaryong Abyss Spirit Dragon ay bahagyang mas malaki ng Abyss Puppet, ngunit ang iilan na lumipad pababa ay ang pinakamalakas sa Abyss Puppet. Matapos nilang buhatin ang Abyss Spirit Dragon sa kanilang likuran, hindi nabawasan ang kanilang bilis, at agad silang lumipad sa hangin sa napakabilis na bilis. Diretso sa front team. Walang alinlangan na ang mga infrasonic na armas ay nakakuha ng atensyon ng Abyss Plane. Ang mga sandata na lubos na nakaapekto sa larangan ng digmaan mula sa lahat ng direksyon ay nagpapainggit pa rin sa kanila. Kung ang mga infrasonic planes na ito ay idiin ang lahat ng Abyssal forces sa paligid ng Abyss Channel, kung gayon ang mga tao ay magiging mas kalmado, at maaari pang ang itaboy sila pabalik. Ito ay isang sitwasyon na hindi gustong makita ng Abyss Plane. At sa sandaling ito, sa di kalayuan, isang Snow White mecha ang biglang lumipad mula sa likuran ng napakabilis. Mabilis din ang mga ito, na interspersed sa pagitan ng soul-guided fighters. Ang bilang ng Snow White mecha na ito ay hindi partikular na malaki, mga 500 lamang. Mayroon silang isang karaniwang tampok, lahat sila ay may dalang mga armas tulad ng mabibigat na artillery sa kanilang mga balikat. Itinuro ng nagyayalong muzzle ang direksyon ng Abyss Golem. Kung narito si Tang Wulan, tiyak na makikilala niya na ito ang Mecha Brigade ng Blood God Legion, at ang dinadala nila sa kanilang mga balikat ay iyon mismo ang ginamit ni Long Yuzo upang harapin ang Dark Golden Terror Claw. Ang mabigat na Iron Ray na baril ni Bear King Songjun. Upang maging tumpak, ito ay dapat ang mabigat na Iron Ray na baril, dahil ang gantry ng Blood God Legion na dinadala sa mga balikat ay halatang mas malaki kaysa sa Heavy Iron Ray na baril na ginamit ni Long Yuzo. Walang katapusang lalabas ang mga nilalang na Abyssal, at ito ang unang pagkakataon para sa mga tao na harapin ang maraming malalakas na nilalang na Abyssal. Dahil dito, nahuli ang koalisyon ng tao. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, ang sangkatauhan ay mabilis na umuunlad, lalo na pagdating sa mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa, hindi lang ito isang sobrang sandata tulad ng Eternal Kingdom. Ang Abyss Demon Puppet ay lumitaw, at isang malaking bilang ng mga Soul Guidance Fighter ang napatay. Bilang Commander-in-Chief ng Coalition Army, si Yu Guanzi, ang Magic Pen Daoluo, sa wakas ay hindi napigilan. Ipadala ang trump card na ito. Binantayan ng Blood God Legion ang mga bundok na nababalutan ng nyebe, na binabantayan ng kalaliman. Sa lugar na iyon na hindi nakatira, ito rin ang lugar kung saan ginagamit ng Federation para subukan ang iba't ibang super armas. Ang nilalang sa kailaliman ay walang alinlangan ng pinakamahusay na eksperimento. Sa makatuwid, halos lahat ng mataas na antas ng armas ay nilagyan ng Blood God Legion sa unang pagkakataon para sa eksperimento at pagsubok. Kapag nilagyan ng mabibigat na ion beam, binibigyan din sila ng prioridad sa Blood God Legion. Bagamat mayroon din ang Central Army Corps, hindi ito organisado. Ang Heavy Ion Ray Cannon na ginagamit ng Blood God Legion sa oras na ito ay ang pinakamalakas na Heavy Ion weapon sa kasalukuyan. Kung ang dating Heavy Ion Ray na baril ay maaaring magsunog ng mga panloob na organo sa katawan ng kalaban, ang kasalukuyang Heavy Ion Ray na baril ay direktang nag-iiniksyon ng mabibigat na Ion Ray sa katawan ng kalaban at sumasabog na kasing lakas ng isang cannonball. Iyon ay ang kapangyarihan ng isang antas ng pagsabog. Maghanda. Lumilipad sa unahan, pati na rin sa mecha. May mga pulang linya ang Snow White mecha. Ito ang sasakyan ni Zhang Huanian, ang commander ng Blood God Legion ngayon. Ang kanyang mecha ay isa ring mecha sa antas ng Diyos, tanging ang mecha lamang ng Blood God Legion ang binibigyan ng kwalifikasyon upang hindi gamitin ang karaniwang kulay. Si Zhang Huanian ay matagal nang nakikitungo sa mga nilalang sa kailaliman, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang napakaraming nilalang sa kailaliman sa harap niya. Lalo na ang makapangyarihang mga nilalang sa kailaliman tulad ng Abyss Spirit Dragon, ang Abyss Evil Sickle, at ang Abyss Demon Puppet. Ang Abyss Channel sa Snowy Mountain ay hindi pa lumitaw dati. Alam na alam niya ang kahalagahan ng labanang ito sa sangkatauhan, at ang kaligtasan ng buong planeta ay nakasalalay sa labanang ito. Madilim na asul na sinag ng liwanag ang lumiwanag sa mabigat na kanya ng Ion Ray, nag-charge. Sa sandaling ito, ang 5 Abyss Spirit Dragon na gumagapang sa likod ng Abyss Golem ay biglang nagtaas ng ulo at sumigaw. Mayroon silang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, at malabo nilang nararamdaman ang panganib ng mga puting mecha na ito na biglang lumitaw, kaya naglunsad sila ng mental shock sa unang lugar.
Ngunit sa sandaling ito, sa harap ni Zhang Huanian, isang malaking salamin ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Lumalaki ito na parang kumakalat ng walang hanggan. Nakasabit ang salamin sa taas. Totoong katawan. Ang ibabaw ng malaking salamin ay biglang yumanig ng malalaking alon ng tubig na lumalawak sa lahat ng direksyon. Sa mga mata ng mga abyssal na nilalang, bigla nilang natuklasan na ang harapan ay tila napalitan ng liwanag at anino. Ang lahat ng mga sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa at mecha ay nawala. Sa malatubig na liwanag at anino sa tapat, tanging sila lang ang makikita. Sa susunod na sandali, isang malakas na pagkabigla sa pag-iisip ang nasa mukha na, at ang mga pagkabigla sa kaisipan na inilabas ng 5 Abyss Spirit Dragon ay lahat ay tumalbog at kumilos sa kalaliman ng demonyong Popeye na kampo. Si Rao ay ang makapangyarihang mga demonyong puppet na ito sa kailaliman, ang kanilang pisikal at mental na depensa ay sobrang lakas, ngunit sila rin ay nasa kaguluhan, at maraming mga demonyong puppet sa kailaliman ay direktang nahulog. Sa kabutihang palad, ang kanilang pisikal na pagtutol ay masyadong malakas. Ang mga ito ay magulo lamang, ngunit halos hindi sila nakabawi ng hindi bumagsak sa lupa, ipinapakpak ang kanilang mga pakpak upang muling bumangon. Napakatalino ng makapangyarihang soul skills ni Mingjing Daoluo. Ay rebound ang lahat ng kakayahan ng espiritu. Ang trick na ito ay talagang hindi madaling gamitin kapag nakaharap sa isang soul master, higit sa lahat dahil ito ay tumatagal ng masyadong mahaba upang maghanda, at ito ay tumatagal ng mahabang oras upang palabasin, at maaari lamang itong lumipat sa isang nakapirming direksyon. Gayunpaman, si Zhang Huanian ay isang sundalo, at ang trick na ito ay medyo epektibo sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, kahit na hindi matalo ni Jing Huashuyo ang kalaban dahil dito, binigyan nito ng sapat na oras ang Blood God Legion. Higit sa lahat, sa ilalim ng hadlang ni Jing Huashuyo, hindi nakikita ng Abyss Demon Puppet at Spirit Dragon ang sitwasyon dito, at kahit na ang paggalugad ng espiritual na kapangyarihan ay nakahiwalay. Heavy Ion Cannon, bitawan muna. Halos umungol si Zhang Huanian. Ang mga grupo ng mga asol na sinag ay lumiwanag sa muzzle ng mecha ng Blood God Legion, at ang hindi nakikitang liwanag na alon ay sumabog patungo sa target na nakalock sa malayo halos kaagad. Halos nawala ang mirror image ni Zhang Huanian kasabay ng pag-uutos niya. Sa di kalayuan, ang Abyss Golem na lumilipad ng baliw ay umabot sa hanay na wala pang 2 kilometro mula sa fleet. Ngunit ang mga demonyong puppet sa kailaliman na lumilipad sa kanilang harapan ay tumigil lahat sa ere. Pagkatapos, lumitaw ang isang kakaibang eksena. Boom 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 boom. Sa isang malakas na boom, sumabog ang isa sa 2 ulo ng mga demonyong puppet sa kailaliman, at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng makapal na abu-itim na ambon. Tuwang-tuwa si Zhang Huanian, at talagang epektibo ang Heavy Ion Cannon. Ang kanilang paraan ng pag-atake mula sa loob palabas ay partikular na nakatutok sa makapangyarihang nilalang na ito na may malakas na depensa sa katawan. Tiyak na, mayroong isang mahimalang epekto. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga mag-aaral ni Zhang Huanian ay biglang lumiit. Ang abo-itim na ambon ay huminto lamang, at sa susunod na sandali, ang Abyss Golem na inaakala niyang napatay ay biglaang lumabas mula rito at patuloy na tumalon patungo sa gilid na ito. Ang pinagkaiba lang ay naging isa na ang 2 ulo sa balikat. 2 buhay. Naunawaan kaagad ni Zhang Huanian ang mga katangian ng napakalalim na nilalang na ito. Habang gulat na gulat ay lumulubog din ito. Malakas ang kapangyarihan ng Heavy Ion Cannon, ngunit pagkatapos gamitin ito ng isang beses, aabutin ng 5 minuto upang mag-recharge. At 2 kilometro lang ang distansya ng 2 panig, paano sila bibigyan ng kalaban ng 5 minutong oras ng pagsingil? Ang 5 Abyss Spirit Dragon ay hindi tinamaan ng Heavy Ion Cannon dahil protektado sila ng Abyss Golem. Sa pagkakataong ito, muling namula ang kanilang mga katawan. Walang duda na ang susunod na lalabas ay isa pang mahinang liwanag. Ang mahinang liwanag na sinamahan ng malakas na kapangyarihan ng pag-atake ng Abyss Golem, ang resulta ay may isip. Ang kalaliman ng demonyong Popeye na lumilipad sa harap, ang mga forelimbs nito ay naging berde, naglabasan ng mga berdeng sinag, na sumasakop sa gilid na ito. Kung ito ay isang normal na labanan sa himpapawid, tiyak na uutusan ni Zhang Huanian ang lahat ng sasakyang panghimpapawid at mecha na mabilis na iwaksi ang kanilang mga pormasayon, hilahin muna ang distansya, at hintayang mag-recharge ang Heavy Ion Cannon. Ngunit ngayon ay hindi na sila maaaring umatras. Ang pinakamalaking kawalan ng infrasonic na sasakyang panghimpapawid ay ang mabagal na bilis ng paglipad nito. Kapag sila ay umatras, pagkatapos ay ang 12 infrasonic na eroplano na partikular na nakatutok sa mababa at gitnang antas ng abyssal na mga nilalang at may malakihang kabagsikan ay malalantad sa kaaway at tiyak na mawawasak. Ito ay isang sitwasyon na hindi nila dapat payagan. Paano gawin? Sa sandaling ito, nahaharap si Zhang Huanian sa isang napakahirap na pagpipilian. Muling lumitaw ang salamin, na nakaharang sa nakakapanghinang berdeng ilaw, ngunit sa sarili niyang kapangyarihan, mahirap para sa kanya na pangalagaan ang buong larangan ng digmaan, at maaari niyang harangan ang unang pag-atake, ngunit hindi niya mapigilan ang mga nasa likod. Sa kritikal na sandaling ito, biglang, isang malupit na hiyaw ang nagmula sa mga pakpak.
Kaagad pagkatapos, isang malaking piraso ng Soul Guidance Ray na hinaluan ng iba't ibang Soul Guidance Artillery Shell at lumipad. Mahigit sa 300 sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ang lumipad mula sa dalawang pakpak ng napakabilis, at inatake ang Abyss Golem sa hangin mula sa mga gilid. Nagliwanag ang mga mata ni Zhang Huanian. Makikita sa mga marka sa eroplano na ito ay isang Soul-Guided Fighter mula sa Western Army at Northwest Army. Alam mo, para sa anumang legion, ang Soul-Guided Fighter ay ang pinakamahalagang pag-iral. Hindi lamang mahal ang pagtatayo, ngunit gumaganap din ito ng malaking papel sa larangan ng digmaan. Ito ang tuktok ng mga commander ng mga pangunahing legion. Sa makatuwid, kahit si Yu Guanze, kapag nagsasagawa ng pangkalahatang deployment, hayaan lamang ang Air Force ng Western Army at ang Northwest Army na maging responsable para sa air defense ng kanilang defense zone, sa halip na ilipat sila sa pangunahing larangan ng digmaan. Tulad ng para sa Southern Legion, walang manlalaban na ginagabayan ng kaluluwa. Hindi rin ginawa ng orihinal na Northern Army. Sa sandaling ito, maaari itong hatulan mula sa bilang na ang mga lumilipad na mandirigma ng Soul Guidance ay halos lahat ng mga mandirigma ng Western Army at ng Northwest Army. Ang suportang ito ay perpekto lamang. Agad na pinigilan ang pag-atake ng Abyss Demon Golem mula sa dalawang pakpak. Magandang trabaho. Hindi napigilan ni Zhang Huanian na sumigaw sa kanyang mecha cabin. Ito ay isang buo. Ang mga puwersa ng koalisyon ay isang unit, at sa harap ng isang malakas na kaaway, hindi sila maaaring maging kalahating makasarili. Sa wakas ay natutunan ni Dong Xian ang kanyang leksyon. Sa isang kritikal na sandali ang kanyang direktang linya ay ipinadala. Sa pagdating ng two-wing Soul Guidance Fighter, agad na iniutos ni Zhang Huanian na ang Soul Guidance Fighter at ang Blood God Legion Mechas sa gitnang lugar ay nagbabantay sa infrasonic aircraft upang dahan-daang umatras. Kasabay nito, lumakas ang epekto ng mga infrasound wave, na sumasakop sa Abyss Golem sa kabilang panig. Kahit na ang Abyss Golem mismo ay mas malakas, mahirap itong patayin ng direkta sa pamamagitan ng mga infrasound wave, ngunit sa ilalim ng pag-atake ng mga infrasound wave, ang mga nilalang na ito sa kailaliman ay patuloy na hihina. Sa nakaraang karanasan sa labanan, ang Soul-Guided Warfare Maneuvers ng Western Army at Northwest Army ay gumamit ng napakahusay na paraan ng labanan, lahat ay nakikipaglaban ng hiwalay, hindi bumubuo ng isang pormasyon, sinusubukan na palawakin ang distansya hanggat maaari, at ipakita ang bilis na nakatuon sa panliligalig. Iwasan ang mga banggaan sa harap hanggat maaari, lalo na iwasang maapektuhan ng Abyssal Dragon. Ang 5 Abyssal Spirit Dragon ay nakahinga na ng mahinang liwanag noon, at matagal na silang nakikipaglaban, at ang kanilang konsumo ay medyo malaki. Gayunpaman, ang katayuan ng Abyss Golem sa Abyss ay pangalawa lamang sa kanila, at ang mga nilalang sa kailaliman ng antas na ito ay hindi maglalakas loob na lunukan ito. Ang mas mahihinang Abyssal na nilalang tulad ng Bombees ay hindi makakalipad sa ilalim ng takip ng infrasound. Sa ilang sandali, lubos nitong pinaghigpitan ang pagganap ng Abyss Spirit Dragon. Gayunpaman, ang Abyss Demon Puppet ay nagpakita ng isang malakas na pagiging epektibo ng labanan sa oras na ito. Hindi lamang sila lumipad ng napakabilis, ngunit sila rin ay lubhang nababaluktot, mabilis na naghihiwalay sa himpapawid at umaatake sa grupong mandirigma na ginagabayan ng kaluluwa. Hanggat ang mga corrosive rays na ibinubuga ng mga ito ay kontaminado ng kaunti, agad itong makakasira sa fighter shield. Kailangang ibigay ng Soul Guidance Fighter ang kalasag. Ngunit kung muli itong tamaan, ito ay agad na matutunaw at sasabog sa kaagnasan. Gayunpaman, ito ay dahil ang Soul Guidance Fighter ay pangunahing hinras. Bagamat patuloy itong sumasabog, kontrolado pa rin ang mga nasawi. Ngunit ang mga demonyong puppet na ito sa kailaliman ay may pakiramdam na hindi sila maaaring maging makapangyarihan. Ang mga infrasound wave ay may tuloy-tuloy na epekto sa kanila, na ginagawang hindi komportable sa lahat. Lalo na noong inatake siya ng mga heavy ion cannons noon. Ang papay na demonyo sa kailaliman ay may 2 buhay, ngunit kahit na ganoon, mayroon pa ring isang katawan, at isang ulo ang sumasabog, na maaaring magdulot sa kanila ng bagong buhay, na katumbas ng isang paggamot na katulad ng muling pagkabuhay sa isang master kaluluwa ng tao. Ngunit ang ilang natitirang pinsala ay nangangailangan pa rin ng oras upang mabawi. At ngayon halatang wala silang oras na ito. Ang defensive na kakayahan ng Abyssal Golem ay orihinal na sobrang lakas, ngunit ang pagpigil ng heavy ion cannon sa bagay na ito ay tama lang. Ito ay ganap na sumabog mula sa loob palabas. Ang ganitong uri ng pag-atake ay ginagawang walang silbi ang kanilang mga depensa. Sa oras na ito, kasama ng impluensya ng infrasound, ang makapangyarihang Abyss Demon Puppet Legion ay hindi man lang makapagbigay ng 50% ng lakas nito. Kumpleto na ang bayad. Sa wakas, muling na-recharge ang heavy ion cannon. Matapos matanggap ang impormasyon, ibinigay ni Zhang Huanian ang launch order ng walang pag-aalinlangan. Muling ikinandado ng asol ng uso ang Abyss Golem sa ere, lalo na hinahanap ang Abyss Golem na isang ulo na lang ang natitira. Sa sumunod na sandali, muling bumaba ang isang invisible ray. Boom 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 boom. Nang makita ni Mingjing Daoluo Zhang Huanian ang napakalaking abyss na mga demonyong puppet na nahuhulog mula sa langit na may mga bituka na tinusok ng mabigat na pambobomba ng ayon, hindi napigilan ng mga luha ang isang pakiramdam ng luha sa kanyang mga mata.
Ito ay tila isang napakalakas na nilalang ng kalaliman, pagkatapos ng lahat, ito ay nabigo upang gumanap ng isang mas malaking papel sa larangan ng digmaan. Hindi bababa sa higit sa 1/3 ng mga abyssal golem ang nahulog, at pagkatapos ng landing, sila ay naging sobrang makapal na gray-black abyssal na enerhiya at lumipad palayo sa direksyon ng Abyss Channel. Makikita mo kung gaano sila kalakas mula sa kanilang lakas. Ang 1/4 ay nahulog, at ang natitirang 2/3 ay mayroon ding isang ulo na natitira. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa bibig ng emperador ng espiritu. Hindi niya kinaya ang antas na ito ng pagkawala, at sa wakas ay nagbigay ng utos na umatras. Ang abyss na demonyong puti ay tumalikod at lumipad patungo sa Abyss Channel. Ngunit ang pag-atake ng Soul Guidance Fighter ay maaari lamang mag-splash ng ilang spark kapag nahuhulog sa kanila, at hindi ito sapat upang mapinsala ang kanilang makapangyarihang katawan. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang papel ng Heavy Ion Cannon. Ang pagbuo ng labanan na binubuo ng mga manlalaban na ginagabayan ng kaluluwa, mga mabibigat na kanya ng ion, at 12 infrasonic na sasakyang panghimpapawid ay biglang naging isang pag-iral na nagbigay ng sapat na presyon sa mga nilalang ng kalaliman. Ang mga ordinaryong abyssal na nilalang ay lubos na naaapektuhan ng mga infrasonic na armas, habang ang mga malalakas na nilalang sa abyssal ay nanganganib ng mabibigat na kanya ng ion. Ang nakaraang Abyss Demon Golem ay nakaranas na ng matinding pagkatalo. Bilang Commander-in-Chief ng pinagsama-samang hukbong ito, hindi pa dalos-dalos na inatake ni Zhang Huanian ang gitnang kalaliman, ngunit dinala sila sa gilid upang alisin at apihin ang mga nilalang na nasa paligid. Ang susi sa epektibong pagpatay sa kaaway ay ang bumili ng sapat na oras para sa pangalawang linya ng depensa. Kasabay nito, ang living space ng mga abyssal na nilalang ay nakompress. Si Emperor Feng ay hinabol sa takot. Ang kanyang abyssal bomb horde ay pinakatakot sa mga infrasonic na armas. Ang kahinaan ng lakas ng individual ay nagiging sanhi ng pagsabog ng mga bomb beads na ito hanggat sila ay natangay ng mga infrasonic wave, at magdudulot din sila ng chain reaction ng pagsabog. Gaano man kabilis ang kanilang pagbangon mula sa kalaliman ng eroplano, hindi nila kinaya ang ganoong pagkawala. Sa loob ng ilang sandali, mabilis na nabaligtad ang air supremacy. Ang makapangyarihang Abyss Golem ay hindi maaaring baligtarin ang sitwasyon. Sa ilang sandali, ang ibang mga nilalang sa kailaliman ay wala ring kinalaman sa bahaging ito ng Air Force. Sa wakas, ang mga sandata ng tao ay may mahalagang papel sa larangan ng digmaan laban sa hukbo ng kailaliman. Ang liwanag ay kumislap sa mga mata ni Lingdi. Sa pangunahing larangan ng digmaan, ang limitasyon ng tao na Daoluo ay nilagyan ng 4 na karakter na armor ng labanan, na medyo pinigilan pa rin sila. Naapektuhan din siya ng espiritual na kapangyarihan ni Guyana ng Divine Origin Realm. Bagamat marami pa ring assassin si Lingdi na hindi niya ginamit. Ngunit ayaw niyang buksan kaagad ang kanyang mga whole card. Habang nilalabanan ng galit na pambobomba ng maraming elemento, ang kanyang malamig na mga mata ay tumitingin sa hukbong panghimpapawid ng tao sa malayo paminsan-minsan. Ngunit si Zhang Huanian ay napakaingat. Ang hukbong panghimpapawid ay umiikot lamang, na nakakaapekto sa larangan ng digmaan sa ibaba mula sa himpapawid. Itaboy ang mga abyssal na nilalang na naguga sa gilid ng burol, o lipulin sila. Maliban na ang Abyss Spirit Dragon ay maaaring hindi makita at tumakbo ng mabilis at hindi inaasahan, ang mga ordinaryong nilalang sa kailaliman ay napakagulo sa harap ng gayong kombinasyon. Kahit na may malakas na defensive power ng Guardian Longhorn Beetle, sa ilalim ng apoy ng 12 ng mga heavy ion cannon, sisibog pa rin ang katawan at magiging abyssal energy. Nariyan ang Tangmen Army sa lupa at ang Joint Air Force sa himpapawid. Sa isang panahon, ang koalisyon ng tao sa wakas ay nagtataglay ng ilang mga pakinabang. Iba talaga ang tao sa 6,000 taon na ang nakararaan. Ito ang personal na karanasan ni Lingdi. Ang mga tao 6,000 taon na ang nakalilipas ay tiyak na hindi gaanong makapangyarihan, ito man ay ang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa o ang mga panginoon ng kaluluwa ng mga tao sa harap nila. Ang 6,000 taon ng battle armor ay nasa proseso pa rin ng development, at walang ganoong kalakas na 4-character battle armor. At sa ilalim ng pagtaas ng 4-character battle armor, ang combat effectiveness ng Human Ultimate Daoluo ay hindi bababa sa kanilang Abyssal Emperor level powerhouse. Sa makatuwid, sa oras na ito, sa 4 na pangunahing organisasyon ng Tang Sect, Shrek Academy, Spirit Spreading Tower, at Temple of War, kasama ang ilang makapangyarihang tao mula sa nakatagong pamilya, wala silang masyadong kapangyarihan sa mga tuntunin ng pangunahing kapangyarihang panlaban. Malaking bentahe. Ito ang pinakamalaking problema. Sa katunayan, ang mga tao ay walang napakaraming 4 na karakter na armor ng labanan. Gayunpaman, ang hitsura ng isang tanggulan ay lubos na nakabawas sa kahirapan sa paggawa ng 4-character battle armor. Bukod dito, ang kanyang Heavenly Forging ay umasa sa Tribulation of the Elements, na siyang kapangyarihan ng eroplano mismo. Sa makatuwid, ang ginawang 4-character battle armor ay may napakataas na kalidad. Sa sandaling ito, ang iba't ibang extreme Daoluo sa larangan ng digmaan sa pangkalahatan ay nagbigay ng sapat na presyon sa Abyss King. Ang pangunahing larangan ng digmaan ay hindi masyadong mabigat. Sa oras na ito, kapag ang paligid ng larangan ng digmaan ay nagpapatatag,
Ang mga nasasakupan ay natural na makakapagbigay ng mas malakas na lakas. Ang orihinal na lakas ng pagsabog ng eroplano sa kailaliman ay agad na napigilan. Sa sandaling ito, biglang, isang marahas na putok ang dumating mula sa malayo. Nang lumitaw ang putok na ito, kung ito ay isang abyssal na nilalang o isang malakas na tao na naruroon, nagkaroon ng pakiramdam na baligtarin ang mundo. End of this chapter.